Hoy, Bozo! Ayos ang lahat! Nilalamit ang anak ko ngayong gabi. Hindi ako makaalis para salubungin si Bozo para sa akin. Sobrang salamat, Shasha. Papakilala talaga kita sa gwapong boyfriend. Bumalik ka na sa kwarto at magpahinga. Gwapo? Boyfriend? Hindi ba ito ang gwapong boyfriend? Gupito. Si Boss? Bakit siya nasa kama ko? Bozo, sana maging maayos ang ating partnership. Si Bozo, kinainan ko ba ng marami? Sino ka? Ako si Lynn. Ako nagpapakilala sa inyo. Nakatulog ako kasamang CEO matapos uminom. Masama talagang uminom. Narinig kong pinakaayaw ng boss ay ang makarelasyon sa empleyado. Kapag nalaman niya ang trabahong pinaghirapan kong makuha, mamawala lang. Hindi pwede. Hindi niya dapat malaman. Bakit ngayon ka lang umuwi? Kagabi pa ako nakipagkita sa client. Sobra akong nakainom kaya nagpaiwan na lang ako sa hotel. Nasa ang hearing aid ko? Diba pinapagawa ko yan sa'yo? Ah, teka. Nasaan yun? Nako, siguro na nakikipagkita ko sa client kahapon, nawala ko na hindi ko namamalayan. Nang walang hearing aid, paano na ko lalabas ito ngayon, Susha? Simula nang pumasok ka sa Chansey Group, parang wala ka nang pakialam sa mga bagay tungkol sa akin. Hindi naman ganun, Shushu. Pareho tayong pinanganak na may kapansanan sa pandinig. Magkasama tayong lumaki sa ampunan. Pagkaalis natin doon, nagkasama pa rin tayo sa isang tirahan. Ikaw lang tanging pamilya ko. Ang mga bagay tungkol sa'yo, palaging uunahin ko sa puso ko. Ganito na lang. Gamitin mo muna ang hearing aid ko. Nagkakarinig pa naman ako sa kaliwang tenga. Ayos lang? Sa loob ng isang araw, hanapin niyo agad ang babaeng ito. Sino bang babaeng ito? Natulog kasama ang CEO namin, tapos basta na lang tumakas? Yung napag-usapan natin kagabi tungkol sa order plan, kailan po kayo available? Para mahitid namin ito. Huwag po kayong mag-alala. Para po ito sa inyo. Siguradong pinakamabang presyo ito para sa inyo. Naintindihan ko. Sige po, naintindihan ko. Ang boses na yun. Ito. Susha. Ito ng pangatlo na natanggal ngayong buwan na executive assistant, di ba? Narinig ko habang nagtatrabaho raw siya. Panay ang dikit kay CEO. Ayaw na ayaw ni CEO ang mga babaeng may masamang motibo. Buti na lang mabilis ako nakakatakas. Kung hindi, ako ang natanggal. Padating na si boss.
Ang gwapo niya. Mr. Perfect. Ang gwapo ni boss. Bakit si Mr. Gu pupunta sa direction ko? Baka nalaman niya nangyari kagabi. Hindi niya ko makikita. Hindi. Ikaw ba si Susha? Opo, Mr. Gu. Pasensya na. Nahulog ang ID ko. Naabala pa kayo. Saan ka nagpunta kagabi? Mr. Gu, bakit mo tinatanong yan? Ayoko nang ulitin ang tanong ko. Sagutin mo, nasaan ka kagabi? Ako? Nasa bahay lang ako buong gabi. Hindi ka ba nagpunta sa Zijin Hotel? Mr. Gu, yung Zishan Hotel, napakagarbang lugar niyan. Paano ko naman kakayanan ng gastusin doon? Yung babae kagabi, may suot na hearing aid. Mukhang may problema siya sa pandinig. Pero si Susha, walang suot na hearing aid. Pero nakakasagot ng maayos. Baka naman nagkamali lang talaga ako. Mr. Gu, may iba pa ba kayong gustong itanong? Ayusin mo mga gamit mo. Pumunta ka sa opisina mamaya. Ikaw nang papalit bilang bagong sekretary. Ako? Secretary? Pero ayoko maging secretary. Ang tanga mo naman, ang daming gusto makomposisyon na yan. Lahat sila gustong-gusto maging secretary. Ayaw mo? Sabi ng kasabihan, ang magalingkod sa hari parang kasamang tigre. Kahit totoo yan, mataas naman ang sahod ng secretary. Kumpara sa sahod mo ngayon, halos doble. Doble? Sige, tara na. Mr. Go, may kailangan po ba kayo sa akin? Nakakatakot ba talaga ako? Ganyan ka lagi kagulat. Parang guilty lang ang dating. Hindi po Mr. Go dahil sa mga sinasabi ng ibang empleyado. Paano naman ako hindi matataranta? Sa susunod na linggo, may event tayo. Joint party kasama ng Zoo Group. Kolektahin mo lahat ng materials. Gumawa ka ng promotional video. Mr. Go, baka hindi ko kakaya ng trabahong ito. Bingi ako sa kanang tenga, kaya hindi ko ganun kasensitibo sa audio. Pangit ng kalabasan ng video. May problema ka sa pandinig? May problema ka sa pandinig? Mr. Gu, matagal na akong may problema sa pandinig. Pero pangako ko, hindi ito kailanman makaka-apekto sa trabaho ko. Ang boses niya ay kagaya ng babae kagabi. Pareha silang may kapansanan sa pandinig. May ganitong klaseng pagkakataon. Kagabi, nasan ka ba talaga? Nasa bahay lang po ako, Mr. Gu. Bakit parang kinakabahan ka? Pwede ko bang isipin na yan ang sinyalis na nagsisinungaling ka? Mr. Go, hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit mo ko laging... Hindi mo naiintindihan? Kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo? Naku, lagot. Mukhang alam na talaga yun na ako yun. Tanggalin na lang ako kung kailangan. Kasi kung hindi, magkatakin ako sa puso. Mr. Go! Yung pinapahanap mo, nahanap ko na. Hindi siya yon. Tara na. Buti na lang agad dumating si Assistant Shen. Grabe, muntik na akong matayin. Miss Su, ang pagpunta ni Mr. Go ngayon ay para kumpirmahin ang isang bagay. Nung unang gabi, nasa Zijin Hotel ka ba? Ako? Ito ang gamit mo, hindi ba? Sa'yo ito. Tama, akin to. Yung gamit mo, nahulog sa hotel room. Nalasing ako nung gabing yon, kaya nangyari ang aksidenteng yon. Kahit wala akong nararamdaman para sa'yo, pananagutan pa rin kita. Shanxi Group CEO? Miss Su, pag-isipan mo ito ng mabuti. Ang Mr. Go namin, may bibigay niya lahat ng gusto mo. Sige na, mauna muna kami, Mr. Go. Yung taong yun, hindi ba parang si Mr. Go yun? Hindi siguro. Si Mr. Go, ang daming mamahaling bahay dyan. Bakit naman siya pupunta sa ganitong lumang apartment? Shushu! Ngayong gabi, kakain tayo ng hotpot. Kumain ka na ng kumain. May pera si ate. Na-promote ako at nadagdagan ng sahod ko. Hindi na natin problema ang upa.
Bakit, Shushu? Galit ka pa rin ba dahil sa hearing aid na yon? Pasensya na ha. Hindi ko talaga sinasadya. Pagdating ng sahod ko sa susunod na buwan, bibilang kita ng mas magandang hearing aid. Hindi naman ako galit. Kagabi, anong hotel bang pinuntahan mo? Ako? Nasa Zishan Hotel ako. Bakit, Shushu? Bakit mo biglang tinanong yan? Wala lang. Tinanong ko lang. Kaya pala kagabi, yung nakipag-ugnayan kay Gomingze, si Susha. Pero nahulog niya yung hearing aid ko. Kaya inisip ni Gomingze na ako yun. Tara na, Shushu. Yung hotpot restaurant, kapag nalay tayo, baka mabusan tayo ng pwesto. Wala akong gana ngayon. Ayoko munang kumain. Siya nga pala, may gusto kong sabihin sa'yo. Maghahanap ako ng bagong bahay. Gusto kong tumira kasamang boyfriend ko. Shushu, may boyfriend ka na pala? Bakit hindi ko alam yan? Kailan pa kayo naging magkasama? Susha, anong ibig mong sabihin? Akala mo ba nagsisinungaling ako? Dahil ba may kapansanan ako sa dalawang tenga? Wala na akong karapatang magmakatulad ng ibang tao? Ikaw nga, hindi ba nasa isang tenga lang ang pandinig mo? Pareho tayo ng kalagayan. Hindi naman sa ganun, Shushu. Nag-alala lang ako na baka lukuhin ka ng iba. Kung magpapasya kang tumira kasama siya, kilalang kilala mo ba siya? Alam mo ba kung anong klaseng tao siya? Isa siyang may-ari ng kumpanya. Mabait din naman siya sa akin. Bakit niya ako lulukuhin? Anong klaseng kumpanya ang pinapatakbo niya? Hayaan ako mang-check kung anong kredibilidad niya. Sa mga panahong ito, maraming mga tao na nagpapanggap mayaman para mangloko. Susha, ano bang nasa isip mo? Simula pagkabata, lagi mo akong nalalampasan. Pagkatapos ng orphanage, dahil sa kapansanan ko, hindi ako makahanap ng magandang trabaho. Tuwing bumabali ako sa orphanage para makita ang headmaster, lagi kanyang pinupuri. Naisip mo ba kung anong pakiramdam ko? Ayaw kong makita ang mga mata ng ibang tao. Ayaw kong iyong awa. Ngayon, saka ko lang nakikita ng magandang lalaki na handang mag-alaga sa akin. Tapos ikaw patuloy nagdududa. Hindi mo ba gusto na maging masaya ako? Hindi naman sa ganun, Shushu. Huwag ka nang magalit. Talagang mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Bakit naman hindi ko maging masaya ka? Nag-aalala lang ako na baka masyado kang inosente at malako ka ng ibang tao. Kung talagang magpapasya kang lumipat, ako na lang maghahatid sa'yo. Gusto ko rin makita kung maaasahan bang tao na yon. Hindi ko pwedeng pahintulutan siyang sumama sa akin. Baka makita niya si Gomingze. Hindi, huwag muna. Pag dumating ng tamang panahon, dun ko na siya ipapakilala sa'yo. Pero, Susha, kung papatuloy ka pang ganyan, talagang magagalit ako. Hindi na kita kakausapin habang buhay. Sige na. Hindi na ako magsasalita. Shushu, huwag ka nang magalit please. Huwag mo akong iwasan. Hindi mo naman ako pwedeng iwasan. Susha, huwag mo akong sisihin. Kailangan nating mag-isa para sa sarili natin. May isang tenga kang nakakarinig. Ako na isang taong bingi sa parehong tenga. Si Gomingze lang ang aking pagkakataon na magbago ang aking kapalaran. Kailangan kong hawakan ito ng mahigpit. Misu, dito po. Maligayang pagdating sa akin, Mr. Go, Misu. Susha, kailangan ibusan dokumentong ito. Ipadala mo ito agad. Sige. May meeting. Tandaan mong bantayan ito. Opo. Nakakapagod. Ayusin mo muna ang dokumentong ito. Ibigay mo kay Mr. Gu. Aayusin ko na nga. Mr. Gu, ito na ang kape. Pakiprint ang bulat mula sa planning department. Opo, Mr. Gu. Miss Su, ito ang iyong kwarto. Sa tabi, nandiyan din ang walk-in closet mo. Kung may kailangan ka pa at kapag wala ako, maaari mong ipagawa sa kanila. Naintindihan ko, Assistant Shen. Maaari na kayong umalis. Gusto kong pahinga ng kaunti. Nga pala, Miss Su, kapag bumalik na si Mr. Gu, meron siyang ipapadalang regalo sa'yo. Sige. Maghihintay ako sa bahay hanggang siya'y bumalik. Sa wakas, makatawin ako sa buhay. Susha, hindi ko na kailangan mapakumbaba at mamuhay sa ilalim ng mga palat. Sobrang pagod ko na.
Ang dobling sahod na ito, siguro kalahati dito ay para sa pinsalang emosyonal. Nako, nakalimutan ko pa. Bibili pa ako ng hearing aid kay Shushu. Mr. Gu, si Susha ay talagang masigasig sa trabaho. O nga pala, Mr. Gu, yung hearing aid na pinreserve mo para kay Miss Su ay dumating na. Kukunin ko ba ito ngayon o ikaw na lang pupunta? Sige na, ako na lang. Hello po! Ito ang pinakabagong modelo sa aming tindahan. Napaka-cute. Ito naman ang pinakamahusay sa aming tindahan. Medyo mahal nga lang. Ngunit ang bawat aspeto ng performance ito ay pinaka-precise at maaari pa ito mag-invisible. Kahapon, may isang lalaki na agad nag-order at nag-reserve ng 2. Papunta na siya para kunin ito. Hindi bale, kung kinakailangan, magtipid tayo ngayong buwan. Dahil sinabi ko, nabibigyan ko si Shushu ng bagong hearing aid. Pakibalot na lang po. Sige po, miss. Ang hearing aid, hindi ito kasing halaga ng ibang gamit sa bahay. Alam mo na, hindi pwede magpakasaya. Sa totoo lang, ang ginagamit ko matagal na. Ito, binili ko para sa kaibigan ko. Ay wow, talaga pong mabait kayo sa kaibigan ninyo. Kami po'y magkasama na mula pagkabata. Kahit hindi kami magkapamilya, pero mas malaga pa kami sa pamilya. Ang saya naman maging kaibigan mo. Pwede ko bang makuha ang iyong contact details? Para kung sakaling may problema sa after sale, mas madali kayong matawagan. Salamat. Bakit ka nandito? Mr. Gu, bakit ka nandito? Ang pangalan mo ay Susha. Bakit ka naglagay ng pangalan ni Sushushu sa taas? Bibili ako ng hearing aid para sa kaibigan ko. Kailangan ko talagang ilagay ang pangalan ng kaibigan ko. Si Shushu, kakilala mo ba siya? Ang lalaking na ito ay may-ari na isang malaking kumpanya at mabait siya sa akin. Paano niya akong maluloko? Sabi ni Shushu, mayroon siyang kasintahan na mayaman. Di kaya ang pangalang Shushu. Tatlo silang kliyente ko na parehas ang pangalan ngayong buwan. Narito po yung order ng hearing aid. Maraming salamat po. Ang pangalan na Shushu ay pangkaraniwang pangalan. Siguro ay nagkataon lang. Siguro ako lang naisip ng malalim. Kung si Shushu talaga ang girlfriend ni Mr. Gu, bakit hindi niya sinasabi sa akin? Mr. Gu, Miss Su, mag-ingat kayo sa pag-alis. Mr. Gu, hawakan ko na ito para sa'yo. Eto. Huwag mong isipin ng sobra. Gusto ko rin magawa mong mabuti ang iyong trabaho. Sa totoo lang, mayroon akong ganyan. Pinahiram ko lang kamakalan sa iba. Ako... Mr. Gu? Ito, baka ibabawas mo ito sa sahod ko. Kung patuloy ka pa rin sa pagsasalita, ibabawas ko talaga ito sa sahod mo. Miss Su, bumalik na si Mr. Gu. Pwede na kayang umalis. Mr. Gu, sa wakas, nakabalik ka na. Napansin ko na parang hindi sa'yo yung ginagamit mo, kaya bumili ako ng bagong pares para sa'yo. Isuot mo na. Salamat Mr. Gu. Simula pagkabata, wala pa nag-aalaga sa akin ng ganito. Dahil sa pagiging bingi ko, pinalayas ako sa orphanage. Lagi akong pinabayaan. Hindi ko nararamdaman ang pagmamahal hanggang sa makilala kita. Doon ko lang nalaman na ang mundong ito ay pwedeng maging maganda. Magpahinga ka na at bumalik sa kwarto mo. Talagang nagpapasalamat ako sa'yo at pinayagan mo ako manatili. Ikaw ang tanging inaasahan ko. Yung araw na yon ay aksidente lang. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Ang maibibigay ko lang sa'yo ay material na kapalit. Gumingze, hanggat nandito ako sa pamilya ko, hindi ako naniniwala na kaya mo akong itaboy palayo. Kailan ka ba may oras? Pumili ka ng araw. May surprise ako para sa'yo. Narito ang isang file. Ito ang dokumento na kailangan ni Mr. Gu. Dalhin mo ito. Eto na! Gusto kong 2 high-end na set dito. Sigurado akong maganda sa iyo, Miss Su. Magsisimula na akong mag-appointment para sa iyo.
Sorpresa? Susha, gusto mo pa bang manatili sa taas at magbigay ng mga bagay sa akin? Nangangarap ka. Nako, baka iniisip niya na gusto ko magpaligaya sa kanya. Mr. Go, ang iniisip ko lang ay medyo malamig ang temperatura sa opisina at nag-aalala ko para sa'yo. Nag-aalala ka para sa akin? Alam mo ba kung bakit ko pinalitan ng sekretary ko? Alam ko po. Wala akong ibang nararamdaman para sa'yo. Sabi nila, ayaw mo na may magkasintahan sa trabaho. Ganoon daw, sang-ayon ako sa ganitong ideya. Saan mo naman narinig yan? Mr. Go, kung wala kang ibang kailangan, pwede na ba akong mauna? Teka lang, maghintay ka. Sumama ka sa akin mamaya sa isang salo-salo. Mr. Gu, simula nang kunin mo ang Tianze Group, nasa tuktok na kayo ng industriya. Talaga namang kamangha-mangha. Halika, mag-cheers tayo. Mr. Lin, toast! Mr. Gu, may bago ka na namang sekretarya. Nabalitaan ko na yung dati mong sekretarya, hindi yata alam ang lugar nila. Naisip nilang manghimasok sa mga desisyon mo. Pero gaya ng isang batang matalino at maraming mga babaeng interesado, natural lang na mangyari yun. Mr. Gu, mag-cheers tayo. Patuloy pa rin naming inaasahan ang iyong tulong. Maraming salamat sa pagpapatuloy na suporta. Mr. Wang, iinom ako bilang kapalit ni Mr. Go. Bakit mo ginawang tubig ang alak? Mr. Go, ako ang sekretarya mo. Kasama ito sa trabaho ko. Magdahan-dahan ka naman. Bawasan mong pag-inom mo. May gagawin pa ako. Mr. Lin, Mr. Wang, mag-inuman pa tayo. Xiaosu, magaling kang uminom ah. Hindi madali maging sekretary ng presidente. Hindi basta sino man ang pwedeng maging ganito. Ang masasabi ko sa'yo, huwag mong iasa ang lahat kay Mr. Gu. Naiintindihan ko po, Mr. Lin. Pero wala akong problema makipagkaibigan sa mga kasamahan ko. Mr. Lin, Mr. Wang, anong plano ninyo? Kung gusto mo talagang magtagal sa trabaho kay Mr. Gu, at kung nais mo talagang magtagal sa kanya, isang salita lang namin ang kailangan. Mr. Wang, ang Tianze ay masaring sistema ng pamamahagi ng tao. Ang magagawa ko lang ay gawin ng mabuti ang aking trabaho. Ikaw ang pinaka-inosente. Basta, kung sasama ka lang sa amin buong magdamag, isiguraduhin naming magsasabi kami ng mabuti tungkol sa iyo sa harap ni Mr. Gu. Sumasobra na kayo. Sekretaryo ko ni Mr. Gu. Ang ginagawa niya ay mali. Mukhang hindi mahalaga sa iyo ang Tianze Group. Sinasabi ko sa iyo, talagang wala kang pakiramdam. Kahit na ikaw ang sekretary ni Mr. Gu, kapag nagpalit ng sekretary si Mr. Gu, para lang ito nagpapalit ng damit. Anong karapatan mo? Sinasabi ko sa iyo, huwag mong gawing mahirap ang sarili mo. Isa ka lang kasosyo, isa kang sekretary na madaling palitan. Sa tingin mo ba, pipiliin ka ni Mr. Gu? Kahit na umalis na ako sa Tianze, hindi ko hahayaang pagsamantala ninyo ako. Pipiliin ko kung ikaw lang na isang taong kailangan magsuot ng hearing aid para magtrabaho. Gusto ko makita kung anong kumpanya pa ang nag-aampon sa'yo pagkatapos kang tanggalin ng Tianze Group. Pag-isipan mo ng mabuti. Kung hindi ka na makakapagtrabaho sa Tianze Group, basta kung mapapasaya mo lang ako, baka bibigyan pa kita ng pagkakataon. Leche ka! Wala ka bang pakialam sa trabaho mo? Mr. Gu. Mr. Lin, anong nangyayari? Mr. Gu, hindi marunong umintindi ang sekretaryeng ito. Gusto pa niya makialam sa negosyo natin. Nagbabalangkas kami ng plano para turuan siya. Mr. Gu, wala pa akong kasalanan. Sila po. Mr. Gu, tumayo kami para makipag-usap tungkol sa negosyo. Ako at si Mr. Lin, kami medyo nalasing lang. Nagbibiro lang kami. Hindi namin inaakala na seryoso pala siya. Gumising ka. Gumising ka. Mr. Gu, sigurado po kung hindi lang ito pagkakaintindihan. Alam ko po na hindi po dapat ako pumasok sa inyong usapan. Hindi ko po sinadyang mapasama ang iyong damdamin. Oo nga po, Mr. Gu.
Ako si Mr. Wang. Palagi po namin kayong binibigyan ng buong respeto. Hindi po kami dapat mag-away dahil lang sa isang sekretary. Alam ko po na madalas kayo magpalit ng sekretary. Tingnan mo siya, hindi tulad ng naunang mga sekretary. Mas marunong magsalita at kumilos, hindi magtatagal. Kailangan mo naman magpalit ng bagong sekretary. Mr. Wang, ano sa tingin mo? Sabi ko na nga ba, paano mangyari na magalit si Mr. Gu dahil lang sa isang babae? Nakikita ko, ang babaeng ito, talaga namang iniisip niya na siya ay isang mahalagang tao. Kung hindi dahil kay Mr. Gu at sa kanyang kabutihang loob, ibinigay sa kanyang posisyon bilang sekretary. Huwag mo akalain na makakahanap ka ng trabaho. Kahit na kung gusto mo makahanap ng lalaki, siguradong mahihirapan ka. Paano naman namin magawang pagsamantalahan ng isang babaeng basura? Bagaman ako may kapansanan, ang aking kaluluwa ay buo. Hindi tulad na sa inyo, ang mga pusi marurumi. Mr. Go, tingnan niyo siya. Wala siyang mga kasanayan bilang isang sekretary. Ang paglabas at para makipag-usap sa kliyente, hindi niya kaya magtiis ng kahit kaunting pag-abuso. Ang negosyo mo ay tsak na masisira. Talaga namang para sa akin ang inyong malasakit. Mr. Go, tawagan mo na ang HR department. Matatanggal ka! Tatanggalin na ako. Hindi ko kaya magpatawa sa ganitong uri ng pagpapahiya. Shengu, gawin mo to. I-cancel mo lahat ng orders mula sa Wang at Lin companies. Wala na tayong anumang future partnership. Wala na tayong future partnership. Wala na tayong cooperation. Ano? Mr. Gu, anong ibig mong sabihin? Ang partnership natin, tinatapos mo na? Ang Tianzi Group ay may mga produkto para sa mga kababaihan na hindi nagpapakita ng respeto sa kababaihan. Walang karapatang makipag-cooperate sa Tianzi. Si Mr. Gu, sa puntong ito, ay tila parang isang bayan na kumikistat ng liwanag. Susha, sigurado akong lasing ka na. Kailangan mong magising. Noong nakaraan, nagmamadali akong umalis. Nakalimutan ko pang ID card ko. Pero mabuti na lang at wala si Susha sa bahay. Kung hindi, magkihingala na siya sa kapatanong. Hindi ba sasakyan ni Guming Zian? Bakit nandito siya? Kung hindi ka marunong uminom, huwag ka nang uminom ng marami. Ako ang iyong secretary. Kung hindi ko iinumin para sa'yo, sino pa ang gagawa? Gusto kong magtrabaho ng mabuti, kumita ng marami at marami pang pera. Kaya, hindi mo ako pwedeng tanggalin. Talaga, wala akong anumang kalokohan na balak sa katawan mo. Bakit kita tatanggalin na walang dahilan? Sa anong palapag ka nakatira? Kahit mukhang malamig ka, mabait ka naman pala talaga. Ganun ba? Si Susha at Gumingze, paano sila napag-isa? Baka naman nahulog ang plano ko na palitan si Susha, nalaman na nila. Ang pakiramdam na to, parang pareho nung gabing yun. Susha, mahusay ka. Hindi. Pinaghirapan ko ang lahat ng ito. Susha, hindi ko papayag na agawin mo ito. Alam ba ni Gumingze ang totoo tungkol sa pagpapalit ko kay Susha? Hindi pwede. Kailangan ko mag-isip ng parang para subukan. Sino nagsabing pwede kang pumasok dito? Mr. Gu, bakit hindi mo ko matanggap? Dahil nandito na ako sa bahay ng pamilya ko. Na ako ng babae mo. Wala akong nararamdamang pagmamahal para sa'yo. Ang pagmamahal ay pwede unti-unting mararamdaman. May nangyari na sa atin, di ba? Naniniwala ako na mamahalin natin ang isa't isa sa hinaharap. Ang babaeng nakipagtalik sa akin nung gabing yun, ikaw ba talaga yun? Ang babaeng nakipagtalik sa akin nung gabing yun, ikaw ba talaga yun? Mr. Gu, ang tao na nasa Zichen Hotel nung gabi ngayon ay ako nga. Kung hindi, paano kung mawawalang hearing aid ko sa hotel? Oo nga, ang pangalan sa hearing aid at sa warranty card ay Sushi Shu, hindi Susha. Naiintindihan ko na. Mr. Gu, ito ba'y dahil ako ay bingi at may kapansanan? Kaya mo ako iniiwasan, hindi ko rin naman nais ako'y may kapansanan. Ngunit, noong una, ikaw nagbigay ng pag-asa sa akin. Ngayon, gusto mo ba itong bawiin? Wala itong kinalaman sa kapansanan mo. Nung gabing iyon, talaga namang isang pagkakamali yun. Ang mabibigay ko lang sa'yo ay pera. Ngunit hindi ako makakasama sa'yo dahil sa pera mo. Hawakan mo ito. Kung gusto mo ang kwartong ito,
Dito ka matulog. Pupunta ako sa kabilang kwarto. Hindi pa nga niya alam ang katotohanan. Sigurado ako si Susha ang nanuksugay guminggi sa kumpanya, kaya siya naging malamig sa akin. Bakit nung nagsisimula na maging maayos ang buhay ko, ikaw pang sumingit? Kung ganun, Susha, huwag mong sisihin kung hindi na kita maaalala. Hello, Lenyo? Hindi ba't sinabi mo dati na gusto mo magdaos ng high school reunion? Sa tingin ko magandang ideya ito. Pero huwag mong kalimutan ipalang kay Susha. Mr. Gu, hinanap niyo po ako? Sabihin mo sa Zijin Hotel na ipakita ang video ng monitoring nung araw na pumunta ako sa hotel. Dalhin mo dito. Mr. Gu, kayo pa ba ay nagdududa? Naniniwala lang ako sa mga ebidensya. Sige. Teka, pupuntahin mo dito si Susha sa opisina ko. Sige. Ano kaya nangyari kagabi? Bakit hindi ko maaalala? Pero siguro hindi naman ako nagwala dahil sa alak kasi hindi naman lasing si Mr. Gu. Siguro hindi ko pababayaan ni Mr. Gu na magwala. Kalimutan mo na nga. Bakit nandyan ka lang? Pumasok ka. Mr. Gu, hinahanap niyo po ako? May mga direktiba po ba kayo tungkol sa trabaho? Mr. Gu, ano nangyari sa bibig mo? Masakit ba? Lahat ng ito'y dahil sa'yo. Miss Su, nakalimutan mo na ba ang ginawa mo sa gabing yon? Nako, hindi ba ako may kagagawa nito? Wala na. Baka mawalan ako ng trabaho. Pasensya na po talaga. Uminom ako ng marami. Minsan mahirap kontrolin ang sarili. Naintindihan ko kung bakit kagalit. Mr. Gu, kung sa tingin niyo hindi ko kayang gampanan ang posisyon bilang secretary, baka pwede niyo akong ibalik sa planning department. Gusto mong bumalik sa planning department? Ano man ang posisyon ko sa Chansey, masaya na ako. Pero pagkatapos ko uminom ng marami, nasugatan ko yung bibig. Nagsisisi po talaga ako. Nasugatan? Kung hindi... Huwag na lang. Mainit ang ulo ko. Mr. Gu, kung mainit ang... Ayusin mo mga dokumentong ito. Ipasa mo ito ngayon. Walang problema. Sandali. Ikaw ba ang nagpalit ng ilaw na to? Nakikita ko na madalas kang nako-overtime. Madali kang mapagod sa mata. Ang ilaw na ito ay malambot at komportable. Sige, lumabas ka na. Susha, noong panahon, ikaw ang top student sa buong paaralan na pumasok sa universidad. Nagtrabaho ka na sa Chansey Group. Sa hinaharap, baka maaari ka pa maging team leader. Bakit hindi mag-inuman tayo? Kasi kapag umiinom ako ng marami, madali akong magkamali. May nagawa pa akong kalokohan. Hindi na ako iinom. Ayaw kong maka-apekto sa trabaho ko bukas. Tingnan mo, hindi ba't mahirap lumabas ng ganito? Ano bang nasa isip mo? Lahat ito tungkol sa trabaho. Kung hindi mo alam, akala mo ikaw ay nangangasiwa ng maraming tao sa kumpanya. Gusto ko lang gawin ang mabuting trabaho ko. Iyon lang. Mr. Gu, hindi ko inasahan na si Secretary So ay nasa Shanghai Hotel. Gusto mo bang batiin siya? Hindi na kailangan. Magpakita muna tayo kay Mrs. Xiang. Linyao, tumigil ka na sa pagpapainom sa akin. Kahit ang Chansey Group ay hindi basa-basa lang makakapasok. Noong mga panahon na iyon, nakikita ko si Susha bilang isang taon na may talento. Kahit na isa lang tenga na hindi makarinig, hindi siya nagreklamo tungkol sa buhay. Ako ay isang ordinaryong tao lang na nagtatrabaho para sa boss. Salamat sa pagtulong at pangangalaga mo noon. Kung ganon, magtusa ko sa inyo gamit ang tubig imbis na alak. Sa aming mga kaklase, si Susha ang pinakamatagumpay. Hindi naman siguro. Kahit nasa mata ng guro, lahat kayo ay magaling. Pero kung titignan natin sa hinaharap, si Susha talaga ay may mataas ang potensyal. Teacher Zu, nakalimutan mo ba? Meron pa tayong kaklase na si Susie Shu. Si Sushu. Pupunta ba siya? Kasi nitong mga araw na ito, hindi ko siya makontak. Nag-aalala na ako. Naaalala ko na. Si Susie Shu, yung kaibigan mo. Yung dating laging kasama ni Susha, di ba? Tama. Teacher Zu, marami kang nakakalimutan. Noong panahon na iyon, si Susha na nakikitang mabuting estudyante. Hindi mo ba ako naaalala? Pero okay lang. Mga kaibigan, matagal na tayong hindi nagkikita.
Matagal na tayong hindi nagkikita. Ito na si Susishu. Grabe naman ang pinagbago ni Susishu. Ang laki naman ang pinagbago. Naaalala ko, dati lang siyang may suot na mask, maikpit na nakatago at nakaupo sa sulok. Ngayon, Lumabas na may bodyguard? Ganito ka na ba ngayon? Para ka ng isang sikat na artista. Shushu, so kasi dumating ka na, halika. Sushu, mini-message kita. Bakit hindi mo ko nire-replyan? Sobrang busy ko. Wala na akong oras para tingnan ng cellphone ko. Shushu, dati ko pa naman sinasabi, pagdating ng sweldo ko, bibiling kita ng hearing aid. Tingnan mo, kitang pinakamagandang hearing aid sa market. Susha, dumating ka sa reunion. Gusto mo bang masira ang saya? Bakit kailangan ko pa ng tulog para makabili ng hearing aid? Sushu, hindi ba't nawala ko nga ang hearing aid mo? Kaya kailangan ko itong palitan. Magiging responsable ako. Hindi ba't ang best friend tayo? Pero ngayon, hindi ko na kailangan. Sushu, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba naiintindihan ang ibig kong sabihin? Hindi ko na kailangan na yung pagtulong at awa. Pagtulong? Lahat ng kabutiang ginawa ko, para yun sa'yo. Hindi ba't ganaw na nga? Nung nasa orphanage tayo, pinili mong magpakita ng awa sa akin at nakuha mo pang simpatsya ng headmaster. Nung nag-aaral na tayo at nakakuha ka pa ng papuri mula sa mga guro at mga kaklase. So siya, napaka-iprokita mo. Shushu, sa mata mo ba? Ako ba'y ganitong tao? Sushishu, sobra na yata to. Si Susha ay tapat na mabait sa'yo. Noong una, ang mga grades mo ang pinakamababa sa klase. Ginawa ni Susha ang lahat para matulungan ka. Oo nga, Sushishu. Kitang-kitang kabuti ni Susha sa'yo. Tingnan mo ang ginagawa ninyong dalawa ngayon. Hindi ba't nagpapatunay lang ito sa sinasabi ko? Alam ko kung anong klaseng tao si Susha. Noong una, wala kong magawa. Walang kakayang magsalita, kaya tinatanggap ang tulong mo. Pero iba na ngayon. Ngayon, hindi na katulad ng dati. Susha, ikaw nang nasa ilalim ko. Baka ikaw na ang magmamakaawa para sa tulong ko. Diyos ko, ito ba yung sinasabi nilang walang limitasyong black card? Ang black card ay hindi basa-basa nagkakakuha kahit may pera ka. Masasabi ko sa buong Shanghai, ang bilang ng black card ay hindi lalampas sa 10. Mr. Gu. Nung meron. Mr. Gu. Mr. Gu. Tungkol po sa investment hotel, hindi na po kayo kailangan mag-abala. Oo, interesado talaga ako sa proyektong ito. Talaga, Mr. Gu? Siya nga pala, Mr. Gu. Dito sa hotel namin, meron kaming masarap na wine. Kailangan mo itong tikman. Oh, bibili ako ng 2 bote. Ipadala mo sa VIP room sa baba. Ay, Mr. Gu, partner na po tayo ngayon. Hindi na kailangan magbayad. Ipapadala ko na agad sa tao ko para dalhin ito sa baba. Sige, maraming salamat. Pero Mr. Gu, para po kanino ang alak na iyon? Ang apelyido niya ay Su. Sabihin mo na lang na ibibigay ko ito kay Miss Su. Okay po, Mr. Gu. Narinig niyo naman si Mr. Gu, di ba? Gawin niyo agad yon. Shushu, ang ganda naman ng buhay mo ngayon na. Shushu, ano bang trabaho mo ngayon? May black card ka pa nga. Itong card na ito, regalo ng boyfriend ko. Mahal na mahal niya ako. Kaya kadalasan, pinapahinga niya ko sa bahay. Ngayon na alam niyang aatin ako ng reunion, sinabi niya talaga na dalhin ko itong card. Kaya ang lahat ng gastos ngayong gabi, ako nang bahala dyan. Shushu, napakabait talaga ng boyfriend mo. Hindi tulad sa akin. Umaasenso ka na. Huwag mo naman kaming kalimutan. Oo nga, Shushu. Baka ikaw na pinakamalayo ang narating sa buong story ng school natin. Ang boyfriend mo, sino ba talaga siya? Saka ko na ipapakilala ang boyfriend ko. Pumunta na naman ako rito para sa reunion. Gusto ko lang maging low-key. Ay nako, huwag na nga natin kulutin si Shushu. Ayaw niyang sabihin eh. Gusto lang niya siguro maging simple. Ayaw magyabang. Tama ba? Susha, kahit noong araw, ginamit mo akong panapat para mukhang magaling. Naalala ko pare ang pinagsama natin nung bata pa tayo. Kung kaya mong himuko at humingi ng tawad sa akin sa mga nangyari noon, lahat ang hidwaan natin, pwede ko nang kalimutan at patawarin. Shushu, habang tumatagal, parang hindi na kita kilala. Hindi mo na ako kilala? Hindi na ako yung dating Shushu na laging nakayuko lang. Hindi na ako yung madaling tapakan at mapag-iwanan mo. Ako na ngayon ang nasa taas. At ikaw pa rin nasa pinakailalim ng lipunan. Kaya syempre, sa'yo ako'y naging ibang tao. Susha, mas magaling talaga si Shushu kaysa sa'yo. Kung ako sa'yo, matagal ko na inamin ang pagkakamali ko. Ano bang nagawa ko? Bakit ako hihingi ng tawad? Shushu,
Yung mga antas sa lipunan, ikaw ang gumawa niyan. Kailan hindi kita minamaliit. Susha. Itigil mo na yung peking ugali mo. Ay nako, tama na. Magkaklase pa rin kayo. At bukod pa dyan, magkasama kayong lumaki sa ampunan. Dapat nagtutulungan kayo. Hindi kailangan gawin magulo ito. Minsan na nga lang tayo magkasama-sama ulit. Huwag na nating pag-usapan ng mga bagay na di masaya. Pasensya na po. Ito na pong alak para sa inyong VIP room. White Horse na alak. Vintage 1996 edition. Vintage pa mula 1996. Narinig ko na ang isang bote niya ay umaabot ng mahigit 10,000 dolyar. Ganito kamahal. At bumili pa ng 2 bote. Sino bang sobrang yaman? Kailangan pa bang itanong? Siyempre si Shushu yan. Alam niyo ba kung paano kanino ang alak? Para raw kay Misu. Misu? Hindi ba si Shushu rin yun? Totoo, si Shushu nga. Ito si Misu. Ilagay mo na lang sa harapan niya. Pero, sulit ang pili ni Susha. Tama ang sinabi ni Teacher Zo. Dito sa grupo, may 2 sunga naman. Sino nga ba talagang binilhan? Nako, kailangan pa bang tanungin? Siyempre si Shushu yan. Tingnan yun si Susha. Mula ulo hanggang paa, ang may kahirapan. Kaya ba yung bumili ng White Horse na alak? Linyaw, hindi naman kita kailanman inapi. Bakit ang talino ng mga salita mo? Ang alak na ito, hindi naman talaga kung bumili. Sabi ko na nga ba? Shushu, ang bait mo talaga sa amin. Nagpa-reserve ka pa ng ganitong kamahal na alak. Pero, hindi naman ako nautos na maganda ng alak. 2 bote lang naman yan. Hindi naman sobrang special. Buksan na natin para matikman na ng lahat. Teka lang. Pero, di mo pwedeng tikman ng alak. Ang ganitong klase ng alak, dapat i-enjoy ng mabuti. Palagay ko, wala ka namang kakayang tumikim ng ganito, hindi ba? Ang alak na ito ay hindi binili ni Miss Su. Inutusan ako ng manager namin ibigay kay Miss Su. Hindi ko po alam na sa loob ng kwartong ito, may 2 pala Miss Su. Kung sino talagang tatanggap nito, hindi ko ito pwedeng buksan. Ang Shenghe ay isa sa mga top hotel sa Shanghai. Narinig ko na nga kamakailan ay nakipag-partner pa sila sa group ng Shanghai. Kaya tsak mas lalapas lang nalago. Ang manager ng Shenghe nagpadala ng ganitong klaseng alak. Iyan ang pinakamataas na respeto. Sino bang may ganyang koneksyon? Sa tingin ninyo, para ba ito kay Shushu or kay Susha? Tingnan mo na lang. Obvious na sa itsura, hindi ba? Bakit ka ba nag-aatubili? Tingnan mo si Shushu. Tunay na may aura na isang sosyal na babae. Bilisan mo na at buksan mo na yung alak. Ang oras ni Shushu, minuto lang halaga niyan. Napakatagal mo naman. Balak mo pa bang manatili sa trabaho mo? Baka gusto mo na lang siguro i-confirm mo muna. Susha, kailangan mo pa bang mapakatapang sa ganitong oras? Mga binibining Su, nalaman ko na pong totoo. Ang alak na ito ay para kay... Sinasabi ko na sa'yo, tayong si Shushu lang karapat dapat sa ganong klase ng paggalang mula sa manager ng Shenghe. Ngayong malinaw na rin ang lahat. Pero dahil ipinagtanggol mo siya, ikaw humingi ka rin ng tawad kay Shushu. Linyaw, huwag kang masyadong mapangapi. Nagkakamali kayong lahat. Kakatapos ka lang makipag-usap sa manager, ang 2 bote ng alak na ito ay para talaga kay binibining Susha. Imposible. Mukhang kasabot ka lang ni Susha dahil naman pinagtanggol kanya na 1 beses. Magsisinungaling ka na agad ng ganyang kalala. Alam mo bang kapalit ng pagsisinungaling mo? Matagal ko nang kilala si Susha. Ano bang connection meron siya para bigyan siya ng White Horse na alak? Susha, baka naman naiinggit ka lang dahil mas maganda lang buhay ko kaysa sa'yo. Kaya naman, nakipagkontraba ka sa waiter na to para lang gumawa ng palabas. Matagang mga negosyong binabayaran ano? Hindi ko nga siya kilala eh. Anong sabay kaming umaarte? Shushu, wala ka na bang ibang ginawa kundi akusan ako ng walang basihan? Yung 20 taon nating pinagsamahan, wala na ba talaga yun talaga sa'yo? Mr. Gu, isang malaking karangalan na makipag-collaborate sa inyo ngayon. May oras pa ba kayo? Gusto ko sanang ipasilip sa inyo ang aming hotel. Hindi na kailangan. Ako na lang ang iikot mag-isa. Sige po, Mr. Gu. Pinapatawag po kayo ng Zijin Hotel. Pumunta na rin kayo doon. Sige, mauna ka na doon. Sige po. Mr. Gu, maligayang pagkikipag-cooperate. Yung 20 taon nating pinagsamahan, wala na ba talaga kahit kaunting halaga sa'yo? Susha, mula sa ampunan, ikaw na sentro ng atensyon. Simula nang ipinaparamdam mo sa akin na para limos ang mga binigay mo, wala nang tunay na pagkakaibigan sa atin. Sabi nila, ang alak na yan ay bigyan ng manager ng hotel sa'yo. Hindi mo ba dapat ipaliwanag kung bakit niya ibinigay ito sa'yo? Hindi ko alam kung bakit niya ibinigay sa akin. Hindi ba si Susha ay nagtatrabaho sa Chansey Group? Iyan ang pinakamalaking kumpanya sa Shanghai. Baka sa mga negosyo niya ay nakilala niyang mga tao. Ganyan din sa tingin ko. Si Susha ay isang maliit na empleyado sa ilalim ng Chansey Group at bago lang siya nagtrabaho doon. Paano siya makikilala ng manager ng Shanghai? Manager, sa wakas dumating ka na. Pasensya na sa inyo lahat. Patawad talaga. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng malaking gulo dito.
Siguradong hindi ko na matutulungan ang posisyon ko bilang deputy manager. Nakagulo pa ito sa manager ng Shanghai. Kaming mga ordinaryong tao, hindi namin naranasan ng ganitong klaseng eksena. Mukhang si Shushu at si Susha ay talagang hindi basta-basta. Ngayon nandito ng manager. Sabihin mo na, para kanino nga bang alak na ito? Pasensya na, talaga pong nakaabala sa oras ninyo. Ang alak na ito ay ipinalala mismo ng presidente ng Chanze Group para kay Miss Susha. Nako, ang alak na ito, may presyo nga pero hindi basta-basta mabibili sa merkado. Kung hindi dahil lang sa mataas na posisyon ni Mr. Go, hindi ka mamibibigay ng mga bihirang alak sa mga bisita. Mas nakakagulat pa nga ang sinasabi ng presidente ng Chanze Group na si Go Mingzi ay ang aking boyfriend. Ano? Kayo? Kayo po ba ang girlfriend ni Mr. Go? Ang boyfriend ni Shushu ay si Go Mingzi? Ang lakas ng kapit mo, buti na lang at nagawa kong makisama kay Shushu. May connection ako sa pamilya ko, kaya magiging maganda rin ang buhay ko. Ang boyfriend ko, ang nagbigay sa'yo ng mamahal alak na ito. Hindi ba't dapat mo akong bigyan ng paliwanag? Si Go Mingzi ay ang boyfriend mo? Oo. Matagal na kami. At sobrang mahal niya ako. Hindi ko lang sinabi sa'yo dahil ayokong magdagdag ng pressure sa'yo. Pero hindi ko akalain na ganito ka pala. Pati ba naman ang boyfriend ng best friend mo? Ako? Kung si Shushu at si Go Mingzi, kung ganun, ako at siya nung gabi ngayon sa Zishan Hotel, sobrang kalokohan naman ito. Walang masabi? Bakit kaya ibinigay ni Mingzi sa'yo ang ganitong mahal na alak? At saka, magpo-propose na siya sa akin. Hindi ko paniniwalaan na gagawin niya yung paglabag sa tiwala ko. Kaya't may dahilan akong manghinala na ikaw ang akit sa kanya sa kumpanya. Si Susha, talagang walang kahihiyan. Nagiging kabit pa. Noong una, akala ko si Susha napakabait. Hindi ko akalain na siya pala ay marunong magwasak ng puso. Kung ako sa'yo, matagal ko na siyang pinagsasampal. Nung panahon ng pag-aaral, sinong nakakapansin nito? Noong mga panahon yon, kilala mo ang tao sa hitsura pero hindi mo kilala sa puso. Susha, paano mo nagawa isang bagay na walang moralidad? Talaga akong nadismaya sa'yo. Hindi! Wala akong ginawa. Mengza, pumunta ka ba para hanapin ako? Magkakilala ba kayo? Ano bang nangyayari? Mr. Gu, noong una, si Sushu at ako ay galing sa paring orphanage. Paglabas namin sa orphanage, pareho kaming ulila ni Susha. Magkasama kami simula pagkabata. Matagal ko na itinuturing siya na tayong pamilya ko. Pero, hindi ko iniisip na aakitin ko pala niya. At hindi siya nahihiyang magyabang sa reunion. Sabi niya na hindi ako kasing ganda niya. So, Shishu, wala akong ginawa. Ngayon, wala lang kasinungalingan ng bibig mo. Kailan ka naging ganito? Kahit na ikaw, ang hindi nang bigigala sa pagkakaibigan, hinatak mo pang boyfriend ko. Sinabi ko na sa'yo, ang boyfriend ko si Mingzi. Pero ikaw, alam ko nangyari noong gabi ngayon, Susha. Tinataya mo bang iyong buhay? Nagawa mo bang magsumpa sa langit na wala kayo naging anumang malapit na ugnayan ng boyfriend ko? Nakita niya ang nangyari noong gabing yun sa sasakyan. Noong gabi ngayon, ako at si Mr. Gu ay nakita sa Zishan Hotel. Susha, ang kapal ng mukha mo. Kahit si Mr. Gu ay isang mataas na tao, marami ang gustong magustuhan siya. Pero may girlfriend siya. At saka, ang girlfriend niya ay ang best friend mo. Pero gusto mo pa rin makialam. Talaga namang walang moralidad. Pinakamalapit ang mga third party sa mundo. Hindi ko akalain na may kaibigan pa akong ganito. Talaga namang malas. Susha, sige na, nagpapakumbaba na ako. Huwag mo nang gulin si Mingzi. Siya na lang aking natitirang pag-asa. Mula pagkabata, lagi mong kinukuha ang mga bagay ko. Ngayon ba, gusto mo na agawin ng boyfriend ko? Pakiusap. Magpapakumbaba ako. Bakit? Ayos lang ako. Salamat sa pag-alala, Mr. Go. Kanina, si Sushu ay parang nasusuka. Baka, buntis siya. Shushu, hindi ko talaga alam na si Mr. Go ang boyfriend mo. Yung nangyari noong gabi ngayon, talagang aksidente lang. Plano ko sana ayusin ang lahat. Pero, hindi ko akala na alam mo. Pasensya na, hindi ko intensyon na saktan ka. Sa gabing yun, kung alam mo talaga na ganito ang nangyari, bakit ka nagpanggap na hindi mo alam? Diyos ko, nagkakaroon na ba ng pag-aang si Susha? Talaga bang siya third party? Paano ako nagkaroon ng estudyanteng ganito? Talaga namang malas ko. Susha, talagang nagkamali ako sa'yo.
Matagal ko na sinasabi, si Susha hindi mabuting tao. Tama na! Bengze, yung nangyari nung gabi ngayon, pwede bang huwag ng pag-uusapan? Pero, hindi ba't para kay Susha, handa mong iwan ang anak natin? Anong sinasabi mo? Bengze, buntis ako. Kakatapos ko lang malaman ngayon. Plano ko sana hanapan ng pagkakataon para sabihin sa'yo. Pero dahil sa nangyaring ito, kailangan ko nang sabihin. Susha, simula pa nung bata tayo, gusto mong agawin ng lahat. Kahit ngayon, sa harap ng lahat ng klase natin, gusto mo bang agawin ng boyfriend ko? Gusto mo bang anak ko lumaki na walang tatay? Kailangan mo bang maging ganun kalupi? Hindi ko to ginusto. Mr. Go! Mr. Go, yung video na nangyari sa Zijin Hotel ay napadala na. Mr. Go. Mr. Go, isang oras mo lang ngayon. May meeting ka pa. Baka gusto mong... Mr. Go. Susha, bakit ka ba kinakabahan? Wala naman. Kapag nilabas na ang video, katapusan ng career ko. Nung pangalawang araw na lumabas ako sa hotel, bakit wala akong footage nung unang gabi? Kayo lang ba ang may alam na mag-check ng mga surveillance? Paano ko naman papayagan ang ganitong panganib na mangyari? Sa video na to, may mga private information si Mr. Gu. Sigurado nung ma-edit ng ayos. Nasa card na to 200,000. Iyon na. Tandaan mo, napakatas ng posisyon ni Mr. Gu. Hindi pwede may kaisang dungis. Kung may mga bagay na hindi dapat ipalam sa iba, huwag itong hayang lumabas. Kung lumabas man, alam mo na siguro kung anong mangyayari. Hindi ba kahapon nga may isang babae na pumasok sa kwarto ni Mr. Go? Alam ko na. Huwag ka na mag-alala. Ayusin ko ng maayos ang video na to. Hindi ito makakapekto sa pangalan ni Mr. Gu. Go, Mingze. Kapag nawala ang video, huwag mong asahan malalaman kung sino nakipagtalik sa'yo ng gabing yun. Mr. Gu, ang surveillance video ng hotel, may limitasyon ng pag-save ng content dito. Yung mga video na nakaraang 2 buwan ay tinanggal na. Wala nang record. Si Gu Mingze ay kasinta ni Shushu. Kung ang mga nangyari ng gabing yun ay mailabas, walang magiging magandang epekto. Dahil wala doon ang video, hayaan na itong maging sanglihim. Hindi ako kabit. Hindi ako nagkialam sa relasyon ng iba. Tama ang aking ginagalawan at wala akong ginawang masama. Shushu, hindi kita kailanman sinaktan. Hindi ko ginawa noon at hindi ko gagawin ngayon. Kayong lahat, may kailangan akong asikasuhin. Aalis na ako. Ay nako. Diyos ko. Ano ba itong kakaibang kwento? Umiinom ako ng sobra, tapos nakatulog ko sa boss ko. Tapos ang boss ko ay kasinta ng best friend ko. Paano ako makapunta sa trabaho bukas? Hello? Hello, Mr. Gu. May sakit ako. Gusto ko sana mag-leave ng ilang araw. Gaano ba katagal? Kailan ka ba babalik sa trabaho mo? 2. 2 araw sapat na. Sige, magpahinga ka muna ng maayos. Salamat. Salamat, Mr. Gu. Malungkot na manggagawa. Pati sa pag-leave, kailangan pa mag-isip na mabuti. Bakit parang lagi ako nahihilo? Hindi kaya, buntis ako? Hindi. Hindi pwede. Ayos lang. Ito ang trabaho ko. Walang nakakahiya. Hindi ko kayang gawin ito. Secretary Su, anong ginagawa mo dito? Assistant Chen, may kailangan akong sabihin. Gusto ko sana humingi ng tulong sa'yo. Ito, ang mga dokumentong pinapagawa sa akin ni Mr. Gu. Nagawa ko na po. Pwede mo bang dalhin at ibigay sa kanya? Walang problema. Pero Secretary Su, may lang trabaho na kailangan mong direktang makipag-ugnayan kay Mr. Gu. Kapag ako nagpasa ng mga dokumentong ito at may problema, pareho tayong malilito. Tama ka. Sige, ako na lang pupunta at maghahatid. Salamat sa tulong, Assistant Chen.
Master Gu, narito na pong mga dokumento. Pakibasa po. Ilagay mo lang dyan sa mesa. Medyo okay na bang sipon mo? Mas okay na po ako. Salamat po sa pag-alala, Mr. Gu. Sige po, magtrabaho na po kayo. Ako'y lalabas na. So, Shasha, pumunta ka na naman sa CR? Pero hindi ko mailabas. Di ko alam. Nahihilo na siguro ako. O siguro masama lang ang tiyan ko. Pupunta ko sa butika para bumili ng gamot. kumain ka muna ng kaunting dalandan. Hindi ko alam kung kumakain ka ng maasim. Walang problema. Kasulukuyan ko lang gustong kumain ng maasim. Gusto mong magsukat kumain ng maasim? Hindi kaya buntis ka? Hindi naman. Hindi ako buntis. Imposible naman. Wala nga akong boyfriend. Hindi naman siguro. Wala pang ang boyfriend si Shasha. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Nagbibiro lang. Pero Shasha, kailangan mo magpa-check up. Dapat mabigyan pa sila ng problema sa tiyan. Naintindihan ko na. Salamat. Sige, magtrabaho na kayo. Hindi. Isang beses lang yun. Bakit kaya ganito? Doctor, Miss Su, tama ba? Miss Su, congratulations. Buntis ka. ano? Ako? Buntis ako? Hindi ka pwede magkamali. Ayon sa report, 8 weeks na. Diyos ko, bakit mo ko pinaglalaruan? Ay, ganito kalaking biro. Sige. Salamat, Doctor. Mengze. Sa wakas, meron na tayong sariling anak. Si Mr. Gu, siya bang sumama kay Shushu para magpa-check up? Napakaganda ng relasyon nila. Bakit ko na may papanganak ang batang ito? Yung taong yan, bakit parang kamukha ni Susha? Bakit siya nandito? Mengze, marami kang ginagawa sa kumpanya. Pero kailangan mo ba talagang samahan ako? Ako na lang gagawa nito. Ayokong sayangin ang oras mo. Sige, tawagan mo na lang ako. Doctor, ako... Bala ko sana'y palaglag ang bata. Pero Miss Su, ayon sa resulta ng pagsusuri, mas manipis kaysa sa normal ang lining ng matres mo. Kapag pinalaglag mo ang batang ito, hindi ka na mabuntis ulit. Ano? Pag-isipan mo ng mabuti. At kung unang anak pa lang at papalaglag mo na, makakasama rin ito sa katawan mo. Bilang isang doktor, iminimungkahi ko na ituloy mo na lang ang pagbubuntis. Naiintindihan ko po. Salamat, Doctor. Marahil, ito na tinakda ng tadhana. Pasensya ka na, baby. Si Mama ay makasariling piniling panatilihin ka. Doctor, yung babae na kakalabas lang, kaibigan ko siya. Gusto ko sanang malaman kung buntis pa siya. Pasensya na po. Hindi kami maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa pasyente. Ang kaibigan ko na buntis nang hindi pa kasal. Natatakot ako na baka may gawin siya na labis hindi naaayon. Hindi mo dapat hayaan ng pasyente nang gumagawa ng gusto niya. Tama ka. Buntis nga siya. Pakiusap. Ikayatin mo siyang alagaan ng bata. Susha, totoo bang buntis ka talaga? Hindi ko hahayang isilang mong batang ito. Akala ko, ang nangyari nung gabing iyon ay matatapos na lang doon. Pero hindi ko inaakala na mabubuntis ako. Lalo na ngayong buntis ako, hindi ako maaaring manatili sa Chansey, lalong magiging magulang lahat kay Gumingze. Magbilang tayo. May ilang libong iwan pa ako sa bangko. Mga ilang libo pa. Dapat sapat ito para makatawid pa ako na ilang panahon. Pero, kapag umalis ako sa Chansey, malamang hindi na ako magkakahanap ng ganitong kataas na sahod. Bukod pa dyan, kapag nanganak ako, malaking gastos din yun. Kung hindi ako magbibiteo. Ano bang iniisip mo, Susha?
Si Guming si boyfriend ni Sushu. Ay, tama na nga. Maghanap na lang ng bagong trabaho. Salamat sa iyong aplikasyon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ka tumutugma sa kinakailangang kwalifikasyon. Napakahusay ng iyong mga kwalifikasyon. Ngunit ang aming kumpanya, kailangan namin ng isang normal at malusog na tao. Ang hirap naman maghanap ng trabaho ngayon. Ano? Nagbabalak ka bang lumipat ng trabaho? Mr. Go, Hindi ka ba nakontento sa sweldo mo o masyadong napapagod ka na sa trabaho? total dalang araw ay magbibitaw rin ako. Mas mabuti na ngayon na lang akong umalis. Mr. Go, gusto kong mag-resign. Ikaw mismo ang pumili noon para maging sekretary ko. Ngayon na may kaunting pagsubok, gusto mo nang umatras agad? Kung magre-resign ka ngayon, mahihirapan ako maghanap ng kapalit. Sino ang mananagot sa magiging pagkawala sa kumpanya? Nauunawaan ko, Mr. Go. Huwag kayong mag-alala hanggat wala pang kapalit na secretary. Hindi pa ako aalis. Mas mabuti kung ganun. Gumingze, may dahil akong hindi maiwasan kung bakit kailangan kong umalis habang hindi pa ako lubusing nasasangkot. Mas mabuting magkakaalis na agad. Secretary Sue, narinig ko kay Mr. Gu na magre-resign ka na daw. Pasensya na, Assistant Chen. Nakakaabala ba ako sa inyo? Hindi. Kung tungkol ito sa sweldo, paano kung gawin natin itong 100,000? Alam mo naman si Mr. Gu, napakataas ng pamantayan niya sa mga secretary. At ikaw ang sekretaryong pinakamatagal na nakasama niya. Hindi ito tungkol sa sahod. Salamat sa iyo, Assistant Chen. Kailangan ko talaga ngayon harapin ang mas mahalagang bagay. Kung ganun, aalis muna ako. Ikaw rin, umuwi ka na ng maaga. Nagbabalak ka bang lumipat ng trabaho? Mr. Go, Hindi ka ba nakontento sa sweldo mo? O masyadong napapagod ka na sa trabaho? Mr. Go, gusto kong mag-resign. Gumingze, narinig kong nahihirapan kang matulog kamakailan. Nakakatulong daw ang mainit na gatas. Hindi na kailangan. Umalis ka na. Pero, ang anak natin, gusto rin naman na makasama ang ama niya tuwing gabi. Bakit iba ang pabango mo kaysa nung dati? Nagpalit lang ako ng pabango. Kung ayaw mo, ibabalik ko yung dati. Wala akong pakialam sa pabango mo. Gumingze, ngayon may anak na tayo. Hindi mo pa ako kayang tanggapin? Huwag mong gamitin ang bata para pilitin ako. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng basta-basta pumasok sa kwarto ko. Pero ako ang magiging asawa mo. Habang buhay mo ba ako itataboy palayo? Tama na! Lumabas ka! Ang magiging tagapagmana ng pamilya ko ay manggagaling lang sa sinapupunan ko. Gumingze, Susha, kayo nang tulak sa akin dito. Hoy, Amy. Narinig ko kamakailan na nag-alala ka sa pagpasok ng anak mo sa preschool. Oo nga eh. Ayaw kong mahuli siya sa simula pa lang. Yung ibang bata, nasa international preschool na. Gusto ko rin siyang makapasok doon. Hindi lang sa lahat ng kailangang alalahanin, pati katawan mo nagbabago. Ay nako, tama na. Mas malaga pa rin kagandahan. Uy, yung iniinom mo, hindi naman ba yan yung tsampang papayat mo? Bawasan mo naman. Baby, kung ipapanganap ka ni Mama, magagalit ka ba sa akin? Miss Sue, ano bang ibig mong sabihin dito? Sabihin mo kay Susha sa kumpanya ninyo na inumin ito at ang 200,000 sa car na ito ay magiging iyo. Miss, hindi ako gagawa ng bagay na labag sa batas. Tsaka, wala naman akong sama ng kay Susha. Bakit ko siya sasaktan? Ito lang naman ay laxative para magtay siya. Pinakamatindi nang mapahiya siya. Hindi naman siya mamamatay. Siya nga pala. Ayaw mong makapasok ang anak mo sa international preschool? Matutulungan kita dyan. Talaga? May sama ka ba ng love kay Susha? Bakit gusto mo siyang pabagsakin? Inagaw niya ang boyfriend ko. Sige na.
Kapag nagawa mo na, sisigurin mong makapasok ang anak mo sa international preschool. Sige. Susha, kapag nawala ang anak mo, hindi mo nakwalan na maaagawan ng pwesto. Babantayan ko talaga siya na iinumin niya ito. Ingat po kayo. Si Susha naman, sa totoo lang, hindi naman siya mukhang tipo ng babaeng mag-aagaw ng nopyo ng iba. Talagang mahirap makilalang tunay na ugali ng tao. Susha, kung may dapat kang sisihin mo ang sarili mo dahil inagaw mong nobyo ng iba. Ginagawa ko lang tao para sa Susha. Shasha, magsisimula na ang meeting. Bilisan mo, talin mo ng mga dokumento. Sige, pupunta na ako. Bakit parang may kakaibang lasa ang tubig na to? Ito ang mga dokumentong kailangan para sa meeting. Mr. Go, ang hinihingi niyong files. Umupo ka. Dati kapag may meeting, si Sasha ay laging katabi ni Mr. Go. Bakit niya ang layo na niya? Huwag kang magkialam sa buhay ng boss. Gusto mo bang wala ng trabaho? Magsisimula tayo sa planning department. Sa palagay niyo ba, okay ang proposal niyo ngayon? Bakit parang naging mas istrikto si Mr. Go bigla? Guni-guni mo lang. Palagi naman siyang seryoso eh. Sasha, ano nangyari sa'yo? Wala to. Sasha, dumudugo ka! Gumingze, anong ginagawa mo? Umalis muna kayong lahat. Akala ko balaki sa tibag niya para sumakit ang tiyan niya. Bakit dumudugo ng ganang si Susha? Kasalanan ng katawan niya, mahina siya. Anong kinalaman ko doon? Niloko mo ako? Hindi yun laxative. Ikaw ang naglagay ng gamot. Walang kinalaman dyan. Susha, wala nang anak mo. Hindi ka na makakahadlang sa landas ko patungo sa yaman at tagumpay. Susha, magpakatatag ka, Susha. Hindi siya pwedeng mapahamak. Huwag kayong mag-alala, Mr. Go. Gagawin namin ang lahat para maligtas siya. Doctor, kumusta na siya? Huwag kayong mag-alala, Mr. Go. Nailigtas ang bata, pero nakainom siya ng pampalaglag. Pareho ang inatang bata ay nasa alanganin. Buntis siya? Oo. Kung hindi lang siya naipasok agad, baka hindi na mailigtas ang bata. Sige, naiintindihan ko po. Yung demonyetang yun, binigyan niya sa akin ay pampapalaglag pala. Gusto niya talaga ako ipakulong? Wala naman akong intensyon na saktan si Susha. Hindi pwede to. Kailangan kong managot siya. Mr. Go! Mr. Go! Kumusta ang bata? Mr. Go, nasaan ang anak ko? Ayos lang, walang nangyayari sa anak mo. Pasensya na, Mr. Go. Secretary Sue, kanino ang batang yan? Syempre sa boyfriend ko. Kailan ka nagkaroon ng boyfriend? Matagal na akong may boyfriend. Mr. Go, may problema ba ron? Wala naman sigurong kailangang i-report sa kumpanya, di ba? Nabuntis ka ng walang asawa? Sino siya? Sulit ba talaga siya para gawin niya to? Wala namang kinalaman kung sulit siya o hindi. Dahil ako yung nagdadalang taon ng anak niya, natural na manindigan ako para sa kanya. Tungkol naman kung sino ang boyfriend ko,
Mr. Go, wala naman sigurong kinalaman sa'yo ang bagay na ito. Hindi ba? Kung sino man ang boyfriend mo, wala na akong pakialam. Pero sa oras ng trabaho, uminom ka ng pampalaglag at muntik ka ng makunan. Kung seryoso kang panindigan ng batang yan, huwag kang basta-basta uminom ng gamot. Paano ako iinom ng pampalaglag? May naglagay ng gamot sa inumin ko. Gusto kong malaman kung sino talaga ang may gawa nito sa anak ko. Sandali lang, kung nagawa niyang lantaran ng maglagay ng gamot sa opisina, siguradong inedit na rin niya ang CCTV footage. Huwag kang mag-alala. Ang bagay na to, ako nang bahala. Sobra ka na. Pinapainom mo ng pampalalag si Susha. Pwede mo namang hindi gawin yon, pero hindi pwedeng pagbintangan mo ako. Ni minsan hindi kita nakita. Ikaw! Gusto mo akong ilanglag gamit ang recording? Hindi ka pa hanap para sa kanyang laro. Sobrang sama ng ugali mo. Dapat noon pa lang, hindi na ako naniniwala sa'yo. Kung hindi dahil kay Mr. Go na siya nagdala kay Susha sa pinakamagaling na pribadong ospital, baka nagkakula ko ngayon dahil sa'yo. Ano? Ibig mong sabihin na iligtas ang lagi Susha? Tama. Hindi lang siya nailigtas at parang malusog mag-ina. Ikaw talagang masamang babae. Gusto mong gumawa ng masama? Susha. Kayong dalawa na anak mo sa tiyan, swerte talaga kayo at buhay pa. Susha, kayong dalawa ng anak mo, hindi na dapat mabubuhay pa. Kumusta na kondisyon niya? Mr. Go, ang kondisyon ni Miss Sue ay matatag naman. Lahat ng gamot para sa panggamot, kailangan ng pinakamaganda. Opo, Mr. Go. Mr. Go, bakit ka nandito? Nasaan ang boyfriend mo? Nasa ospital ka na nga. Ni hindi ka man lang inalagaan. Napaka-irresponsable naman niya. Bakit mo pa gusto mga anak para sa kanya? Ako, ang boyfriend ko kasi ay medyo abala. Miss Sue, napakatinong babae mo talaga. Ganyan mo ba talaga kamahal ang lalaking yan? Mr. Go, ito isang personal na bagay. Wala kang kinalaman dito. Akala mo ba interesado ako sa buhay pag-ibig mo? Ang concern ko lang kung maaapektuhan ba ang trabaho mo. Mr. Go, hindi po maapekto ng trabaho ko. Maaari na po kayong umalis. Hello, Shengu. Mag-assign ka ng mapagkakatiwalaang tao para bantayan siya sa ospital. Susha, alam kami na ni Gumingze. Pero ng lakas loob ko para akitin siya. Wala ka talagang kahihiyan. Kamakalan si Mr. Go ay malalang insomnia, kaya pinagpaghanda kita ng mainit na gatas. Nakita mong ininom niya ito, di ba? Opo, mabuti. Pwede ka nang umalis. Go, Mingzai. Kung ganun, ayaw mong makitulog sa akin. Ngayon, magpipilitan lang kung gumamit ng paraan. Nakalimutan mo na bang sinabi ko sa'yo? Lumabas ka! Mingzai, bakit lagi kang malamig sa akin? Pero kay Susha, hindi ka naman ganyan. Bakit mo siya binanggit? Mingzai, tungkol sa pagbubuntis ni Susha. Alam ko na, magulo talagang personal niyang buhay. Hindi natin alam kung kaninong bata sa tiyan niya. Si Susha ay ang matalik mong kaibigan. Kahit abala siya, nagawa pa rin niyang bumili ng hearing aid para sa'yo. Bakit mo siya sinisiraan? Totoo lang naman ang sinasabi ko. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Lumaki kami magkasama ni Susha. Alam ko kung anong klaseng tao siya. Ako ang nakakakilala sa kanya. Kung sino-sinong pang pinapasok niya. Kaya ako lumipat ng tirahan. Ah, tama nga pala. Magaling siyang mangakit ng tao. Kaya sana, huwag kang magpaloko sa kanya. Nakikipagtalak lang siya sa kung sino-sino at nabuntis pa. Hindi ba ay ganang katibayan? Tumahimik ka! Hindi na ako muling maniniwala sa'yo! Malalaman mo rin ang totoo sa bandang huli. Anong klaseng tao siya? Nagsimula ng kumilos ang gamot. Gumingze.
Hindi ako naniniwala sa ilalim ng impluwensya ng droga. Kaya mo pa bang magtiis? Mingze, anong nangyayari sa'yo? Lumabas ka! Mingze, mukhang may mali sa'yo. Ano bang nangyayari sa'yo? Maaari kitang tulungan. Sa gatas. Ano bang nilagay mo doon? Mingze, gusto ko lang din makasama ka at palakasin ng relasyon. Balang araw, ang anak natin, magkakaroon siya ng masayang pamilya, di ba? Shushu, ang lakas ng loob mo. Naglakas loob ka pang lagyan ng gamot. Mingze, wala rin akong magagawa. Sino ba nakutos sa'yo na palagi ka nalang ganito kalamig sa akin? Huwag mo nang tiisin pa. Sa oras na ito, tanging ako lamang makakatulong sa'yo. Susishu, ang katulad mo, mga babaeng may malalim na balak at tusong isip, hindi na kita lalapitan! Mingze! Mingze, mas gusto mo bang magtago? Ayaw mo ba talaga magkipag-ugnayan sa akin? Susha, kababae ka. Lahat ito'y dahil sa'yo. Sa pagitan namin ni Go Mingze, ikaw ay sumingit. Kung ganon, huwag mo kong sisihin kung magiging brutal ako. Nasaan ang boyfriend mo? Nasa ospital ka na nga, ni hindi ka man lang inalagaan, napaka-irresponsable naman niya. Bakit mo pa gusto manganak para sa kanya? Ako, ang boyfriend ko kasi ay medyo abala. Susha. Anong klaseng lalaki ba siya? At ganyan ka na lang magmahal sa kanya? Mr. Go, ang lahat ng mga empleyadong pumasok sa opisina nung araw na yon, kasama ng mga lugar na pinuntahan nila kamakailan, isa lang ang kahinahinala. Sino? Si Amy. Ito ang nangyari sa kanyang account. Isang araw bago nangyari ang insidente kay Secretary Sue, may 200,000 yuan na hindi inaasahan sa kanyang account. Sa mga huling araw, patuloy siyang gumagawa ng paraan para sa anak niya makapasok sa isang international na kindergarten, kaya't nagsusubok siya makapasok. Ngayon nasa na siya? Nasa kumpanya siya. Tatawagin ko lang. Teka, puntahan mo at bilhan mo ako ng mga suplementong pwede sa mga buntis. Naiintindihan ko po, Mr. Go. Bilisan mo. Aalis na po ako. Ito ba'y para kay Miss Susie Shu? Nandito ako para palitan ng gamot ni Miss Susha. Sige, pumasok ka na. Bakit ganoon? Bakit kayong dumating ngayon? Susho, bakit ka nandito? Hindi ba tayo matagal ng magkaibigan? Mula pagkabata, magkasama na tayo at hindi naman kita sasaktan. Siyempre, pupuntahan kita. Okay lang ako. Wala na akong problema. Pero ang anak mo, hindi pa tapos ito para sa akin. Isang malaking bagay ito. Ito ay isang seryosong issue. Anong ibig mong sabihin? Susha, huwag mo akong gawing tanga. Alam ko ng lahat. Ang anak mo sa tiyan ay anak ni Go Mingze. Gusto mo bang itago ito sa akin? Ipinagkait na lang ba ang bata para isilang? Shushu, hindi ko nasira ng relasyon ninyo ni Go Mingze. Ang anak ko, tama na. Ayaw ko nang marinig mga palusot mo. Kung may mga hindi pa natapos na salita, iiwan mo na at iparating mo sa impyerno. Ikwento mo na lang sa anak mo. Wag! Wag mo sa tanang anak ko! Shushu! Susha, ang tao ay namamatay para sa pera. Ang ibon naman ay namamatay para sa pagkain. Lahat ng ito ay ikaw mismo ang may kagagawan. Tingnan niyo ito. Nang araw ng meeting, si Susha ay biglang ng bleeding. Nabalitaan ko na may naglagay ng abortion ng gamot sa kanyang baso. Buntis pala si Susha. Mr. Go, wala akong alam tungkol dito. Wala akong kinalaman kay Susha. Wala akong pakialam. Isang araw bago nangyaring insidente kay Susha, biglang may 200,000 yuan na pumasok sa account mo at ang anak mo ay nakapasok sa international kindergarten nitong nakaraang araw. Akin ang pera na yun. Nag-iimbento ka pa ng dahilan? Kung ayaw mong malaman ng mga tao, huwag mong gawin kung ano ang hindi mo gustong malaman. Talaga bang iniisip mo na perpekto ang mga ginawa mo? May mga pagkakataon ka pa makalusot. Dapat alam mo rin kung gaano kalakas ang posisyon ng legal team ng Tianzai sa industriya. Mr. Go, inutusan lang ako. Noon, sinabi niya ng gamot na yun ay pampatay. Hindi ko alam na ang gamot na yun ay pang-abortion pala. Sinong nag-utos sa'yo? Lumalang talaga ni Susha. Magpadala ng doktor agad. Sige, pupuntahan ko agad. Bilis, ilabas mo siya. Nasaan si Miss Sue? Nang mga
panahon ngayon, sinabi niya inago ni Susha ang boyfriend niya at gusto niyang turuan siya ng leksyon. Mr. Go, wala akong intensyon na sakta si Susha. At saka, boy nakataya dito. Paano ko naman gagawin na yun? Anong pangalan niya? Hindi niya sinabi sa akin kung anong pangalan niya. Oo. Nakita ko siya. May mga hearing aids sa parehong tenga. Malaking posibilidad na may kapansanan siya kung susurin yung mga tao sa paligid ni Susha. Si Susie Shu. Hindi ko inisip na siya palang may kagagawan. Tawagin niyo siya! Masing ka na? Sushi Shu, Rumen ang ginagawa mo. Huwag mong gawing mahirap ang sitwasyon. Maging tapat ka na. Ginagawa ko lang ito para sa sarili ko. Para magkaroon ako ng mas magandang buhay. Pero ikaw ang nagpapahirap sa akin. Hindi lang ikaw ang naging sekretary ni Gong Mingze at nagbuntis ko pa na anak niya. Susha, ikaw at ang anak mo. Dapat mamatay kayong dalawa. Shushu, tanga ko sa'yo. Basta palayain mo ako, hindi na ako babalik sa Shanghai. Pwede ba? Inaakala mo bang tanga ako? Hanggat nandyan pang anak mo sa tiyan, para ka na rin ang babanta sa akin. Hindi ko matitiis ang matatamo ko ngayon. Paano ko papayagan na hadlangan mo at ang anak mo? Ang aking daraanan. Nakipagkabit ka sa mga lalaki at nabudis bago ikasal? At dahil nahihiya ka, kaya ka nagpasya na magpatanggal ng bata sa isang pribadong klinika. Pero dahil mahinang katawan mo, parehong mamamatay ang ina at ang anak. Susha, akala mo ba gagamitin ko itong dahilan para paasahin si Gong Mingze? Pwede ba? Ang bilis ko lang umalis ng ilang araw at kayo na agad nasa labas ng pinto ng opisina ng CEO. Nakikinig ng chismis. Halos pumatay si Amy kay Susha. Ano? Ayusin ito ayon sa normal na proseso at ipaalam mo sa industriya na hindi na pwede gamitin ng babaeng ito. Sige, Mr. Go. Mr. Go, pakiusap. Kikipa pa ako na sa pagkakataon. Hindi pa rin makontak si Susie Shu. Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin siya. Puntahan natin sa ospital. Mr. Go, pupunta ba kayo sa ospital para makita si Shasha? Pwede ba akong sumama? Ilibot ko na ang buong ospital. Pero hindi ko pa rin makita si Miss Susha. Teka, kailangan natin tawagan si Assistant Chen. Bilis, bilis, bilis! Mabait talaga sa akin si Shasha. Noon, nung nilaglatangan ako at hindi ako makaalis, siya ang pumunta para kausapin si Ginoong Zhu tungkol sa proyekto. Wala akong oras para personal siyang pasalamatan. Ganito pang nangyari. Ang sinabi mo, siya nakipagsundo? Tama. Tanda ko pa ng malinaw. Noong March 10 na yun, sa gabi na yun, ako na sana makikipagsundo doon sa Seijan Hotel. Pero may biglang nangyari, kaya si Susha ang pinadala ko. Noong March 10, nasa Zijin Hotel si Susha? Si Mr. Zhu, kilala sa industriya. Marami ring nainom si Susha ng gabing iyon. So after siya napapalipas ng gabi. Sa gabing yun ay si Susha. Ipapakilala ko sana siya sa isang lalaki pagbalik ko. Hindi ko inaasahan na ganito pala nangyari. Wala pang boyfriend si Susha ngayon? Tama. Simula nang pumasok si Susha sa Tianzi Group, ako naging mentor niya. Malapit ako sa kanya. Tinanong ko pa siya noon kung may nobyo siya. Sabi niya wala. Sabi ng doktor ni Susha, 2 buwan na siyang buntis. Magkatugma din yung petsa. Kaya ang bata sa sinapupunan ni Susha ay akin. Hello? Anong sabi mo? Anong nangyari? Mr. Go, tumawag ang bodyguard niya. Sabi niya, nawawala daw si Susha. Ano? Hindi ba't sinabi kong bantayan siya? Go, hanapin mo agad ang lokasyon ni Sushi Shu. Mr. Go, inaakala niyo ba na si Sushi Shu ang kumidnap kay Secretary Su? Nung gabing yon, ang nakasama ko ay si Susha. Nagpasya si Sushu na palitan siya. Kaya siyang may pinakamalaking responsibilidad. Nasaktan si Susha. Shushu, may panahon pang magbago. Huwag mong gawing pagkakamali ang lahat. Hindi ba't gusto mo itay ang buhay mo para sa isang malabong hinaharap? Tumahimik ka! Tinatakong tamang landas. Susha, hindi mo naranasan lahat ng bagay sa pamilya ko. Siyempre, hindi mo ko maintindihan. Kung darating ang araw na mapunta ka sa posisyon ko, baka gumawa ka ng parang desisyon ko. Walang taong hindi gusto maginhawang buhay. Pero hindi ko kayang ilagay ang buhay ng iba bilang hagdang bato para baguhin ang sarili kong kapalaran. Kapag kunwari, huwag mong asama pa amo mo ako. Ang doktor handa na para sa papapalaglag. Susha, magdasal ka na lang. Sushu. Susha, huwag mong hayaang may mangyari sa'yo. Mr. Go, nahanap ko na po. Si Secretary Su ay pumasok sa isang maliit na klinika sa suburban. Kalahating oras na nakalipas. Agad na nating puntahan. Miss Su, handa na po ako. Hindi
Hindi pwede! Tandaan mo, gawin mong maingat ang pamamaraan. Huwag mo ngayang makita ng iba. Pag natapos na, iaayos ko yung pagpunta sa ibang bansa. Walang problema sa pagkain at inumin. Maraming salamat, Miss Sue. Gagawin ko ang lahat para magtagumpay ang operasyon. Bilang isang doktor, hindi mo dapat tutulungan ng kasamaan. Sino bang hindi madadala sa mataas na presyo? Magtiwala ka, sa susunod na taon, hindi ko magkakalimutan na ibigay ang dasal ko para sa iyo at sa anak mo. Mr. Gu, nandito na tayo sa lugar na to. Susha, sayang hindi mo makita ang araw ng kasal namin ni Gomingze. Tara. Kayong dalawa, pumunta kayo doon para hanapin siya. Mingze, bakit ka nandito? Nasaan si Susha? Mingze, si Susha ay buntis ng anak na isang estranghero. Siya mismo ang humili na samahan ko siya upang ipalaglag ang bata. Mingze, nahihirapan akong huminga. Anong ginagawa mo? Nagsisinungaling ka pa. Alam ko na ang katotohanan. Mr. Gu, na-check na namin sa ibaba. Doon sa itaas. Mr. Gu, dito! Gomingze, lahat na ito kasalanan ni Susha. Walang kinalaman dito. Malis ka! Buksan mong pinto! Nasaan si Susha? Baby, hindi kita pababayaan. Sushushu. Gomingze. Hindi na ako makikialam sa pagitan ng dalawa. Baby, hindi na kita pababayaan. Hindi na kita ilalagay sa ganitong panganib. Baby, ilalayo ka na ni Mama. Mr. Gu, si Secretary Sui dumaan sa bintana at ginamit ang kurtina para makalabas. Mingze! Matagal na tayong magkasama. Bakit wala kang nararamdaman para sa akin? Kung may mangyaring masama kay Susha, huwag mong aasahang maging maayos sa buhay mo! Gomingze, kung hindi ako magiging masaya, huwag mo asang makita si Susha. Kahit alam mo na ang katotohanan, hanggang ngayon, iniisip ni Susha na siya naging kabisadang relasyon. Nahirapan siyang makaalis. Akala mo ba makikita mo siya? Nakaalis na siya. Nakita na si Secretary Su, bumili ng ticket papuntang Jiangsu pagkatapos ng kalahating oras. Puntahan natin sa airport at bantayan yung babae to! Susha, dapat mabilis kang makaalis. Lahat ng hindi ko nakuha, huwag mo asang makuha mo. Baby, sa wakas, ligtas na tayo. Gomingze, simula ng gabi ngayon, ang ating relasyon ay isang pagkakamali. Ang drama na ito ay dapat na matapos. Paalam, Gomingze. Hindi pa ba siya natatagpuan? Hindi pa po. Marami kaming tao nung araw na yon sa paligid ng Jiangsu Airport. Pero hindi namin nakita si Secretary Su. Hinihinala ko. Hindi siya sumakay ng eroplano. Magpatuloy lang kayo sa paghahanap. Tama. Anong nangyari sa babaeng yun? Siya, nasa kulungan na siya. At hindi magandang kalagayan niya. Patuloy pa rin ang nararamdaman niyang gusto kang makita. Mr. Gu! Mr. Gu, pagkawalan mo na ako. Ang lugar na ito ay hindi para sa tao. Nasira pang hearing aid ko. Hindi ko na kaya. Ang lugar na ito. Nung pinahirapan mo si Susha, siguro inisip mo na mangyayaring ganitong resulta. Pero kung gusto mo magbayad para sa mga kasalanan, pwedeng maging maayos ang kalagayan mo dito kung gusto mo. Mr. Gu! Mr. Gu! Alam ko ng pagkakamali ko. May tanong ako sa'yo. Si Susha, may lugar ba siyang balak puntahan? Alam mo ba ang plano niyang gawin? Nung bata siya, sinabi niya gusto niya magtayo na isang restaurant. Mr. Gu! Mr. Gu! Mr.
sponsor ko! Ayon sa mga sinabi niyang pahiwatig, kolektahin ang mga detalye tungkol sa restaurant. Mr. Go, gusto mo bang makipagtanungan kay Shosho? Hindi na kailangan. Hindi siya karapat-dapat. Araw-araw, si ma'am ay kailangan lumabas para magtrabaho at ikaw matutulog sa maliit na silid na ito. Hindi mo ba ako sisisihin? Si Mami nagtatrabaho para suportahan ako at para makapag-aral ako. Natatakot ka bang matulog sa maliit na kwarto na ito? Mami, hindi ako natatakot kasi may buwan at maliit na ilaw sa gabi na magbibigay sa akin ng gabay. Hindi talaga natatakot ang tunay at matapang na batang lalaki. Matulog ka na. Magandang araw. Narito ng masarap na pagkain ninyo. Mami, natapos ko na lahat ng takdang aralin ko sa kindergarten. Pwede na ba akong maglaro? Oo, pwede kang maglaro. Huwag mong gawing mag-alala si mama, ha? Sige, maglaro ka na. Mr. Gu, narito na ang lahat ng impormasyon sa lahat ng mga tindahan sa kalsadang pangnegosyo. Sa mga nakaraang taon, nag-invest ka ng marami sa mga negosyo sa kalsadang ito. Parang naghahanap ako ng isang karayom sa isang damuhan. Naniniwala ako na magtatagpo kami ni Susha balang araw. Maglalakad lang ako sa paligid at tatawagan kita mamaya. Maghintay ka hanggang matapos ako. Talaga nag-aalala si Mr. Gu kay Secretary Su. Sa mga nakaraang taon, hindi ko na alam kung nasa si Secretary Su kasama ang anak niya. Bakit mo ko tinulak? Gusto ko lang maglaro. Lumayos ka. Ikaw ang tumulak sa akin. Kailangan mong humingi ng patawad. So, tiyan. Sabi ng lahat, nawawala daw ang tatay mo. Hindi ka karapat-dapat maglaro dito. Ang mama mo ay nakipagtalik sa Wildman. Ikaw ay isang bastardo. Huwag mong sabihin yan sa mama ko. Mama! May nanakit sa akin! Baby, pumangon ka. Pumangon ka dali. Okay ka lang ba? Ikaw na naman? Ikaw lang yung bata ka? Ang anak ko sinaktan mo? Huwag ka nang bumalik dito, ha? Kaya siya nang unang magmura sa mama ko. Anong masama kung magmumura siya? Ang sinabi ng anak ko ay totoo. Ang mama mo ay isang maudyok. Walang asawa at puno ng kahihiyan. Nangaakit ang asawa ng iba? Yuck! Ang asawa ko na mamahala sa kalsadang ito at sa mga nangungupahan dito. Kung aapin mga anak ko, mag-ingat ka. Takay hindi rin tayo ang bahay ng mama mo sa susunod na quarter. Pwede pa magdulot ito ng problema kay Mommy? Natakot ka na, ha? Kung ayaw mong magkaproblema ang mama mo, kailangan mo magdasal at humingi ng tawad sa anak ko. Sabi ng mama ko, ang tuhod ng lalaki ay gintong halaga. Hindi ako magpapakumbaba sa inyo. Talagang coward ng mama mo mababang uri. Tingnan ko nga kung gaano kahalagang tuhod mo. Hinahamak mo ang bata sa harap ng anak mo. Huwag mo nang gawing halimbawa yan sa anak mo. Bakit parang magandang pakiramdam ko kay kuya? Sino ka ba? Bakit ka nagkikialam? Baka ikaw ang kabit ng mama niya. Wala akong pakialam. Tumahimik ka. Papalitan nilang rentang mama mo. Maganda ka sa pagklas ng renta. Salamat kuya, pero parang nagbigay pa ako ng problema kay mama. Ang batang ito, parang kamukha niya si Susha. Bata, anong pangalan ng mama mo? Nasaan ang papa mo? Sabi ng mama ko, patay na ang papa ko. Ang pangalan ng mama ko ay... Mr. Gu, may balita na tungkol kay Secretary Su. Dito ako sa isang bahagi ng Jiangxi Road. Puntahan mo ako agad. Bata, ano ang pangalan mo? Tiyan po. Saan ka nakatira? Ihahatid na kita. Wag na po kuya, kaya ko na po. Nasa tapat lang naman ng bahay namin. Kaya ko na pong mag-isa. Sige. Ito ang pangalan ko. Kapag may nangapi sa'yo, tumawag ka lang sa akin. Salamat po kuya. Alis muna ako. Mr. Gu. Kung hindi sana namatay ang papa ko, siguro ay magkakasundo sila ni kuya at ipagtatanggol nila ako. Chan! Kanino ka kumakaway? May nakilala po ako na mabait na kuya. Binigay niya sa akin ang pangalan niya. Totoo ba? Ang husya naman ni Chan. May mga malalaking kaibigan na pala. Pero, Chan, dahil wala kang papa, hindi ka pwedeng makipaglaro sa ibang bata. Magagalit pa si Chan kay mommy? Hindi po, mami. Ikaw po ang pinakamagandang mama sa buong mundo.
Tara na, Chan-chan. Uwi na tayo. Mr. Gu, kasalanan ko lahat ito. Hindi ko po nasuri ng maayos at na-mix ang pangalan ng may-ari ng restaurant. Nalito pa kita kanina. Sobrang nakakahiya. Ituloy mo lang ang investigasyon. Huwag palambasin ng kahit anong pagkakataon hanggat may konting posibilidad. Sige po, Mr. Gu. Susha, nasan ka ba talaga? Pasensya na. Sarado ng restaurant. Ang boss restaurant na si Su. Ang dami niyang kinikita ngayon. Bumili pa siya ng ganito kagarang ilaw sa kalsada. Mr. Chang, bakit ka nandito? Hindi ba't malapit na ang renewal ng lease contract sa susunod na quarter? Dumaan lang ako para makapag-usap tungkol sa renta. Mr. Chang, so ang renta ay pareho lang sa dati? Ganun ba? Ay, tataas ba ang renta o hindi? Siyempre nakadepende din ito sa attitude mo, di ba? Mr. Chang, hindi ko po naintindihan ang mga ibig mong sabihin. Susha, kung sasama ka sa akin, babawasan ko ang renta ng kalahating taon. Hindi ba't magandang alok yun? Mr. Chang, itong tindahan ay sa iyong pamamahala lang. Magbabayad ako ng renta ayon sa nakasal sa kontrata. Hindi ba't ako pa rin ang magsasabi? Huwag mo nang gawin komplikado. Hindi mo ba ito nauunawaan? Hindi ako papayag na inaabuso mo ang mami ko. Susha, tignan mo naman si Chan-chan at ikaw lang ang nag-aaruga sa kanya. Hindi ito madali. Kaya naman, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Baka mas madali ang buhay mo pag hindi ka ganito, ha? Mr. Chang, may asawa at anak ka. Hindi ba't hindi magandang sabihin yan? Kung hindi mo sasabihin, wala namang ibang nakakalam. May kakayahan ako para alagaan si Chan-chan. At saka, may boyfriend na ako. Ano? May boyfriend ka na? Kung ganon, maganda ka na sa pagtaas ng renta. Simula sa susunod na buwan, magdadagdag ako ng 20,000 kada buwan. Sa kabila ng lahat, dapat kong makita ang pera pagkatapos ng 2 araw. Kung hindi, ipapaupa ko to sa iba. Magdagdag ng 20,000? Nasa kontrata na nga na kahit taasan ng renta, hindi hihigit ng 5,000. Biglang 20,000? Hindi ba't sumasobra naman ito? Hindi mo alam ha? May isang bigating tao na bumibili ng maraming tindahan dito at may balak pa na mamumuhunan sa paggawa ng komersyal ng kalye. Ang negosyo dito, siguradong lalago pa. Kung itataas ko ang upa mo, anong masama doon? Kung ayaw mong umupa, marami pang gustong kumuha dyan. Paalala lang, ang matalinong tao ay marunong magparaya. Mas mabuti pang pag-isipan mo ng mabuti ang iyong desisyon. Mami, kasalanan ko ito. Kung pinayagan ko na lang sana na mauna sa pilang anak niya para magkapaglaro sa slide, baka hindi siya pupunta dito para manggulo sa'yo. Inapi ka na naman ba ng anak niya? Pupuntahan ko siya. Tinulungan ako ni Kuya kanina, naturuan na sila ng leksyon. Mami, kung pwede na si Kuya na lang sana ang boyfriend mo para naman hindi ka na nila aapihin. Chan-chan, yung sinabi ko kay Mr. Chang, palusot lang yun ni Mami. Hindi ako naghahanap ng boyfriend. Pero, Sige na. Wala ng pero. Kaya ni Mami itong ayusin, okay? Maglaro ka na. Kung talagang hindi na kaya, baka kailangan nating lumipat ng pwesto. ang bait na ni Kuya kanina, tapos ang gwapo pa. Saktong-sakto siya para maging boyfriend ni Mami. Hello? Kuya, naaalala mo pa ba ako? Chan-chan? Yung bata kanina? Siyempre naaalala kita. Kuya, may girlfriend ka na ba? Naghahanap pa lang ako. Ayos! Nahanap ko na siya para sa'yo. Maganda at mabait si Mami. At single pa siya. Gusto mo bang makilala si Mami? Alam ba ng mami mo na nakakausap mo ako sa telepono? Ayaw ni Mami na mag-alala ako. Pero yung manong na namamahala sa tindahan, hindi siya mabuting tao. Ayoko lang talaga na masaktan si Mami. Yung tindahan nyo ba ay nasa Jianxi Road, Section 1? Oo, tama yon. Sige. Naiintindihan ko. Pupunta siya dito para maningil ng upa sa Makalawa. Kuya, pupunta ka ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ko na siya hahayaang manggulo pa sa inyo. Chengu, kumusta na ang pagbili ng tindahan sa Jianxi Street? Naka-schedule na ang pagpirma ng kontrata bukas. Si Manager Yu, gusto niyang imbitahan ka na sumama sa inspeksyon ng tindahan sa Makalawa. Kailangan kong pumunta doon para sa inspection. Chan-chan, ituwid mong likod mo. Baka magiging kuba ka. Mami, bilan mo ako ng moonlight street lamp dahil dito. Hindi na lalabo ang mata ko. Nung naglaro ako sa bahay nila Xiaomei, yung ilaw nila,
Sumasakit ang mata ko kapag tumitingin ako doon. Kasi natural light yun. Kahit matagal ka mag-aral, hindi sasakit ang mata mo. Noon nga, tinigan ko ng papa mo na, sige na, mag-aral na tayo. Susha, maaga ka na namang nagtatrabaho, ha? Hindi tulad nung sa bahay namin, yung ina parang tigre. Yung sinabi ko sa'yo kagabi, ano ang desisyon mo? Naiintindihan ko naman ang pagtaas ng upa sa kaya ng negosyo na to, pero sobrang mahal ng 20,000. Pwede pong pag-usapan natin? Pwede nating pag-usapan. Mamayang gabi, hintayin mo ako sa kwarto. Doon natin pag-usapan sa kama, ha? Asawa ko, bakit ka nandito? Mamaya tayo mag-uusap. Sa wakas, nahuli rin kita. Ikaw, haliparot. Totoo nga, inaakit mo talagang asawa ko. Linawan mo ngayon sinasabi mo, kailan ba ako nang aakit sa asawa mo? Mga tao, kayo na humusga. Itong babaeng to, nangungupahan sa tindahan na pinamamahala ng asawa ko. Palagi siya naglalani sa asawa ko. Para lang hindi magbayad ng upa, naglakas doon pa siyang sumama sa kama ng asawa ko. Ito ang ebidensya. Ako? Dahil lang sa kaunting pera? Isasantabi ang dangal? Akala ko pa naman masarap ang luto niya, pati ang pagsama sa kama, ginagawa niya, marumi ang konsensya niya. Paano pa magiging malinis ang pagkain na niluluto niya? Hindi niyo pwedeng sabihin yan sa mami ko. Hindi mo nga alam kung sinong papa mo, tapos ganyan mo pa ipagtanggol babaeng yan? Ay, baka natala ng kabit. Si Su Chan Chan ang pari niya ipinanganak. Baka natala ng kabit. Si Su Chan Chan ang pari niya ipinanganak. Susha, nakikiusap ako sa'yo. Itigil mo ng pagkukulat kay Mengzay. Siya na lang natitira kong sandigan. Simula pagkabata, palagi mong inaagam lahat sa akin. Ngayon ba naman, pati ang boyfriend ko aagawin mo? Nakikiusap ako sa'yo. Luluhod ako sa'yo. Totoo nga, at nanganak ng anak sa labas. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Chan Chan, tumayo ka. Ayos ka lang ba? Mami, ayos lang ako. Sinasabi ko sa inyo, si Chan Chan ang hangganan ko. Kahit hindi ko naupuan ang tindahan ito, hindi niyo pa rin pwede saktan ang anak ko. Ikaw ang babae ka? Naglagas na ba sa tanak ko? Anong tinatanga-tanga mo dyan? Pinubuli ng asawa mo. Walang hiya ka talagang babae ka? Gusto mong pilit na ibigay sa akin ang room card. Tapos ngayon, naglagas loob ka pang saktan ng asawa ko? Gusto mo talagang mawala ng negosyo? O ayaw mo na siguro magpatuloy dito? Yung room card na yun, kung mismo nag-abot niya sa akin, huwag mo kong baliktarin. Nakakatawa ka talaga. Ang asawa ko ay isang property manager dito sa plaza. Eh ikaw, bukod sa may anak ka sa ibang lalaki, ikaw pa ay sa may kapansanan, bingis sa kanang tenga. Sa palagay mo ba magkakagusto siya sa'yo? Para sa'yo, gintong lalaking yan. Pero para sa akin, isa lang siyang mukhang maduming manyakis na lalaki. Ikaw babae ka. Tumingin ka muna sa salamin. Ano bang klaseng babae ka? Kahit na siguro libre ka, ayoko pa rin. Mami, puprotektahan kita. Walang interes si mami sa'yo sa pangit mong itsura. Ang papa ko, mas gwapo ng 10 pesos kesa sa'yo. Yung papa mo, malay mo nga lang, baka may ibang babae siya kasama ngayon. Yung papa mo, hindi alam na buhay ka pala. Ayusin mo yung pananalita mo. Mami, tatawagan ko si papa ngayon. Kailan mo naman binigyan ng baka umang yung anak mo? Papa! Chan, anong nangyari? Kailangan mong pumunta dito. Papunta na kami ngayon. Bilisan nyo. Nasa summer restaurant ako naghihintay. Ang daming masasamang tao dito. Matagal pa ba tayong dumating? May kaunting traffic sa daan. Pagkalampas dito, mabilis na lang. Mukhang sobrang concern niyo po kay Chan. Kung hindi lang umalis si Susha, siguro, ang anak namin. Kasing edad na rin ni Chan. Dumiretso na lang tayo sa summer restaurant. Paparating na ang papa ko. Tingnan nyo na lang. Chan, kanino ka tumawag kanina? Sa isang kaibigan ko, kamakalala mami. Nangako siya sa akin. Nagdarating siya agad-agad. Kagaya mong may kapansanan. Paano ka makakahanap ng matinong lalaki? Sa tingin ko, basta ka na lang kumuha ng lalaki at tinawagan. Ano bang pakialam mo? May negosyo pa kami aasikasuhin. Umalis na kayo. Anong alis? Saan palang inangot ko sa'yo? Akala mo tapos na agad? Hindi ko na pauupahan sa iyong tindahan. Ngayong araw na ito, lumayas kayo! Kahit hindi niya paupahan, hindi pa tapos ang kontrata, wala kayong karapatan. Kahit hindi akin ang tindahan, ako pa rin ang masusunod kung kanino pauupahan. Dati, dahil nakita kong may kapansanan ka at may bitbit kang anak, naawa pa ako sa inyo kaya pinaupahan ko. Pero ngayon, isa ka palang walang utang na loob, walang respeto. Sinaktan mo pa ang asawa ko. Sinasabi ko sa'yo, kung gusto mo pang manatili rito, lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad sa asawa ko. Habang nandito ang asawa ko, hindi ka pwede mawala rito. Humingi ka ng tawad. Hoy, kahit na si Madam ang unang nangakit sa asawa mo, pero kanina, ikaw ang unang nanakit sa bata. Malibang ipagtanggol ang anak niya? Tama.
Pagkakamali ng matatanda, huwag ipasa sa mga bata. Sa totoo lang, matirinaw pa nga ang bata. Bakit nyo kailang pahirapan sila? Ano bang kinalaman nyo? Ang buong kalye na to ay nagustuhan ng isang kilalang bigating tao. Binili pa niya lahat ng mga pwesto. Simula ngayon, ang kalye na to, tsak na lalong uunlad. Hindi siya makakabayad ng renta. Kaya nararapat lang siyang paalisin. Sino yun? Ang pinakamalaking grupo sa Shanghai. Ang CEO ng Jianzhe Group, si Gu Mingze. Sino ulit ang sinabi mo? Ngayon, natakot ka na? May isang henyo sa negosyo tulad ni Mr. Gom na namumuno, kaya bottle gala dito magiging ginto. Kahit ang isang tanga, alam nang kikita ng malaki dito. Gusto mo na yatang makiusap sa akin? Napaupahan ko ulit sa'yo ang pwesto. Gumingze, bakit ang sakto naman ang lahat? Si Mr. Go, hindi naman siguro siya pupunta rito mismo. Ano namang kalokohan iniisip mo? Aba, balak mo siguro akitin si Mr. Go, no? Tingnan mo nga yung sarili mo. Sino ka ba para umarte ng ganyan? May lakas ka ng loob na lumapit sa isang lalaking katulad ni Mr. Go? Abala si Mr. Gu araw-araw sa trabaho. Paano naman siya pupunta sa lugar na tulad nito? Sa babaeng kagaya mo, malamang isang street sweeper lang ang papatol sa'yo. Tumahimik ka. Eh ano ngayon ko nang bawal sa kasada? Kaming lahat ay kumikita sa marangal na paraan. Huwag mong sabing minamalit mong mga kagaya nila. Kung si Gumingze ang bumili ng lahat ng pwesto sa kaya na ito, wala na tayong magagawa. Pero buti na lang, hindi naman siya pupunta dito. Hindi ko nauupahan ng pwesto. Wala na kayong kinalaman dito. Umalis na kayo. Sino nagsabing pwede na kayong umalis? Ha? Nung pinaupahan ko sa iyo ang pwesto, hindi ganito ang usapan. Ngayong ayaw mo nang umupa, kailangan mo pa rin bayaran ako ng depreciation fee. Nang inupahan ko ito, lahat ng renovation dito, akong gumastos. At higit pa roon, inayos at nilagan ko ito ng mabuti. Bukod pa roon, mahal na mahal ko ang pwesto na ito. Bakit mo ko sisingilin sikretong bayad? Dahil ako lang ang namamahala sa mga pwesto sa lugar na ito. Kung ayaw mo mabayad, hindi ka rin makakaalis ngayon. Anong kaguluhan ito? Sa wakas, nandito na si Kuya. Anong ginagawa ninyo? Manager Liu, bakit ka nandito? Hindi ko malalaman kung anong kaguluhan ang ginagawa mo. Manager Lu, hindi ba't ang ating commercial street ay nasilayo ng construction? Gusto rin tumulo ng asawa ko. Kaya umaga siyang dumating para magsiyasat sa tindahan. Pero siya nagmamagali pa rin dito. Kung papabayan pa natin siya dito, makaka-apekto lang siya sa ating commercial street pagdating sa construction at pagunlad. Kalokohan yan, sinungaling kayo. Kayong may kasalanan dahil kayong ulan nagtaas ng renta sa pwesto ko. Ano? Totoo ba yung mga sinasabi mo? Tinaasan lang namin ng 20,000. 2,000 lang naman yan. Bakit hindi mo matanggap? Sinasabi ko sa'yo, ang mga tindahan sa kalsadang ito ay hindi para sa mga pulubi. Kung hindi mo kayang bayaran ng renta, lumayas ka na lang. Sige, pare-pareho kayo mapagsamantala. Hindi ko nauupa ng tindahang ito. Pero ang bayan na hinihingi nyo, huwag kayo umasa na babayaran ko yan. Wala naman sa kontrata yan. Kung wala akong makukuhang bayad sa depreciation fee, paano ko kikita dito? Hindi mo pwedeng dikitan ito. Sinasabi ko sa'yo, lahat ng tindahan ko dito, kapag nirentahan at ibinalik, ay kinakaltasan ko ng angkop sa deposito. Depende sa kalagayan ng tindahan. Kahit isang kusing ng deposito, huwag ka nang umasa na maibabalik. Nung nirentahan kong tindahang ito, nagbigay ako ng 50,000 na deposito. Tumahimik ka! Sinasabi ko sa'yo, mamaya darating mismo ang presidente ng Jianzhe Group, si President Gu, para magsagawa ng inspeksyon. Kapag nalaman niya ang ginagawa mo, hindi lang deposito ang hindi mababalik sa'yo. Baka sa buong Shanghai, wala ka ng lugar. Hindi ba't hindi raw darating si Gumingze? Walang galang. Ang nakaslo mong tawagin siya sa pangalan lang. Oo nga. Karaniwan, si President Gu ay hindi mismo nag-i-inspeksyon ng tindahan. Pero sa pagkakataong ito, particular niyang gusto ang proyektong ito. Kaya nga pupunta talaga siya ngayon. Hindi pwede. Kailangan namin umalis ni Chan-Chan bago dumating si Gumingze. Manager Yu, kailan ba darating si President Gu? Para sa isang tao na kasing taas ang posisyon niya, kailangan ito siyang tanggapin ng maayos. Tama, Manager Lu. Ang babaeng ito ay may masamang intensyon. Kanina lang, nagplano pa siyang akitin si President Gu. Kailangan natin kumilos agad. Palayasin na natin siya na sa atin naman ang deposito. Hindi rin siya makakatakas. Ang babaeng gaya niya, imposible namang magustuhan ni President Gu. Sabihin ko sa inyo kamakailan lang, sumali ako sa isang dinner party ng mga mayayaman. At doon ko nalaman na si President Gu matagal na siyang may iniibig. At ang totoo, dahil sa babaeng yon, nitong mga taon, hindi na siya nagtalaga ng personal secretary. Baka kasi nagsasela si Shushu. Chan-Chan, umalis na muna tayo. Pero hindi pa natin nakikita si Kuya. Sabi niya tutulong siya sa atin. Sa ibang araw na lang natin kontakin si Kuya, okay? Yung lalaki mo, ang duwag naman. Sabi niya darating siya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siya. Pero tama lang naman. Sino bang matinong lalaki na maglakas loob sa'yo para sa isang katulad mong may kapansanan? Kayong lahat, masasamang tao kayo. Hoy! Anong ginagawa mo? Chan-Chan! Anong ginagawa mo? Chan-Chan! Anak, ayos ka lang ba? Gumingze? Susha, sa wakas, natagpuan rin kita.
Secretary Su? Kuya, sa wakas dumating ka na. Pasensya na, nahuli ako. Ikaw na naman. Noong araw na iyon pa lang, paano yung pagtatanggol mo sa batang yan? Yun pala. Totoo ang ikaw ang kalagoy ni Susha. Gwapo ka nga, pero ang taste mo, sobrang sama. Babayang may kapansana at ang gustuhan mo pa? Mukha lang siyang lalaking malaga. Gwapong mukha ba? Ay! Manager Yu, anong ginagawa mo? Kayong dalawa, hindi nyo alam kung sinong bigating tao ang kinakalaban nyo. Pasensya na po, hindi kayo nakikilala ng dalawang ito. Nagkamali sila. Hindi ako papayag. Isang pangmatas ng kagalang-galang tulad ni President Go. Paano niya magkikilala si Susha? Oo nga, Manager Liu. Siguradong may malaking pagkakamali dito. Gusto ko sanang iligtas kayo. Pero pinili niyong ipahamak ang sarili niyo. Wala na kayong lugar sa kumpanyang ito. Chan-chan, sila bang nangapi sa inyo kanina? Oo, kuya. Shengo, iba ng dalawang ito sa buong industriya. Opo, Mr. Go. Oh, President Go, nagkamali kami. Maawa po kayo sa amin. Patawarin niyo kami. Oo nga po, President Go. Kumuha kami ng trabaho. Pangal pong mga anak namin. Nung inapin niyo sila, naisip niyo ba na siya lang ang nag-aalaga sa anak niya? Sigurado kong alam niyo yan. Napagalit niyo si President Gu at naban ang dalawang to sa industriya. Katapusan na to ng buhay nila. Pero ang tangtulan ni President Go, paano siya makakakilala ng anak lang na may-ari ng restaurant? Chan-chan, sino pa bang nanakit sa inyo? Meron pa rin po. Minura niya si mama tapos pinabayad pa siya. President Gu, hindi po ganon. Lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaintindihan. Anong relasyon niya sa inyo? Nakilala ko po si kuya nung nakaraang 2 araw. Mami, tingnan mo. Totoo nga tinulungan niya tayo. 2 araw pa lang pala magkakilala. Mukhang hindi rin malapit ang relasyon nila kay President Gu. President Gu, ito ay isang malaking hindi pagkakaintindihan lang. Baka naman po pwede po natin pag-usapan ito sa opisina. Nung inapi mo sila, iniisip mo ba na may pagkakataon ka pa para makipag-collaborate sa akin? President Gu, kakakilala niyo lang po sa kanila. Ako po'y matagal nang namamahala sa shop na ito. Paano niyo po ako mapapalitan dahil lang sa isang bata? Ang TNZ Group ay maraming magagaling na tao. Ano bang masama kung papalitan kita? Lalo na, inaapi mo pa ang mapapangasawa ko. Ano? Mapapangasawa mo? Kumengze, hindi ba siya kasana ka Shushu? Paano siya ang mapapangasawa niya? Kung meron siya ganitong kalakas na koneksyon, bakit pa siya nagpapakahirap na magpatakbo ng isang restaurant at mag-isa pang nagpalaki kay Su Tiantian? Tama, walang babaeng tanga na iiwan sa taong gaya ninyo. President Gu, baka nagkakamali po kayo ng pagkakakilanlan. Mahimik ka! Mr. Gu, salamat sa inyo sa pagtulong sa amin ng anak ko. Lubos to kami nagpapasalamat. Chan-chan, magpaalam ka na kay kuya. Kuya? Narinig ko pa sa anak ko na may sinabi siyang patay na daw ako. Mr. Gu, sigurado nagkamali lang siya. Susha. Nung araw na yon, si Sushu nagsinungaling siya sa akin. Sinabi niya na siya daw yung nakasama ko sa gabing yun sa Zijian Hotel. Umalis ka na pala kasama ang bata. 5 taon kitang hinanap. Hanggang ngayon ba naman? Gusto mo pa rin ba akong paghintayin? Bago pa man ang gabi ngayon sa Zijian Hotel, hindi pa talaga kayo pakilala ni Sushu? Siyempre, Secretary Su, Mrs. pala. Nung panahon na yon, naiwan niyo ang hearing aid ni Susie Shu sa loob ng Zijian Hotel. Kaya nagkaroon ng sunod-sunod na hindi pagkakaintindihan. Niloko lang ni Shushu si Mr. Gu. Sa lahat ng taon na ito, tapat ang puso ni Mr. Gu sa inyo. Kayo ni Chan-chan, patawarin niyo na po si Mr. Gu. Shengu. Salamat. Totoo po ba na kayo ang papa ko? Oo, pasensya na Chan-chan. Ngayon lang kita nahanap, pati ang mami mo. Masama ka ama, kaya paparasahan kita. Sa buong buhay mo, bawal ka nang umalis sa amin ni mami. Sige. Pangako ko yan. Susha. 5 taon na ang lumipas. Pwede mo ba akong bigyan pa ng isang pagkakataon? Dahil sa isang hindi pagkakaintindihan, nagkawala kami ni Gongmensin ng 5 taon. Sige, tinatanggap ko na. Sa wakas, dumating din ang araw na ito. Oo nga, dahil sa isang pagkakamali na walang 5 taon nila makatarungan ng langit, hindi hinayang magkalayo ang tunay na napamamahalan. Isa ako sa mga success sa pag-iibigan ni Mr. Gu at ni Madam. Mr. Gu,
Nais po namin kayong tanungin, handa na po ba kayong pakasalan si Miss Susha na nasa inyong harapan at gawing iyong kabiyak habang buhay, sa yaman man o sa hirap, sa kalusugan o sa karamdaman, hanggang sa dulo ng walang hanggan? Handa ka na ba? Buong puso akong handa. Mrs. Su, kayo po. Hindi ko inakalang darating ang araw na makakapili ko si Gomingze sa altar ng kasal. Pumapayag ka ba? Oo, pumapayag ako. Ngayong araw, ang bagong kasal ay magpapalitan ng mga singsing at ang singsing sa araw na ito ay ihahatid ng ating batang si Chan Chan para sa kanyang mga magulang. Palakpakan natin siya. Papa, Salamat anak. Pagod ka na ba, baby? Papa, dapat maging masaya kayo ni Mami habang buhay. Chan Chan, anong susunod nilang gagawin? Dapat maghalikan si Papa at si Mami. Susha, mahal kita.